Pakiusap, makinig kayo at humusga ng patas. May bahay at kotse akong binabayaran at malapit na akong ikasal. Sabi ng pamilya ng nobya ko, kailangan daw meron akong bahay na 200 metro kwadrado pataas bago siya papayag pakasalan ako. Samantala, ang nanay ko 168 pesos ang ginastos sa pampaganda. Ngayon, dahil lang sinigawan siya ng tatay ko, nagpanggap siyang may sakit at humiga sa sahig. Grabe na talaga. Paano nagkaroon ng nanay na ganito kasakim? Mukhang seryoso nga. Nakakaloka ang itsura ng mukha niya. Nagkukunwari lang yan. Talagang nagkukunwari ang mga sakim, mahal na mahal nila ang buhay nila. Ikaw ba ang tumawag sa 120? Narito na kami sa bayan ng Payapa. Tulong. Kami ang mga kamag-anak niya. Nagpasya kami na huwag na siyang ipagamot. Pero ang kalagayan ng pasyente posibleng atake sa puso. Kung hindi agad madadala sa ospital, Sinabi na namin, hindi namin siya ipapagamot. Ano ba ang dinadaldal mo? Ana Santos, huwag mo kaming sisihin kung tila wala kaming awa. Ang nangyari sa'yo ngayon, kasalanan mo yan. Kami ay hindi ka dadalhin sa ospital. Ako si Ana Santos. Empleyado ako sa isang kumpanya ng disenyo. Para buhayin ang buong pamilya, walang tigil akong nag-overtime araw-araw. Sa loob ng 20 taong ito, ako'y nagtiis at nagpakahirap, walang reklamo. Ginampanan ko ang papel ng isang tagapag-alaga ng libre sa loob ng 20 taon. Ngayon, ang buhay ko ay hindi pa katumbas ng isang bote ng hand cream na nagkakahalaga ng 168 piso. Luis, tingnan mo, Ana Santos, ang sahod niya ay 200,000 piso bawat taon. 40 anyos pa lang siya ngayon. Hindi ba babasa, makakapagserbisyo pa siya para sa ating pamilya ng 20 taon. Kung mamatay siya, edi ang ating pamilya ay mawawalan ng 4 milyong piso ng walang saysay. Tama, tatay, gusto ko ang pera niya para makabili ng bahay at makapag-asawa. Huwag kayong magmadali. Sa totoo lang, matagal ko nang ginamit ang sahod niya para bumili ng insurance sa aksidente para sa kanya. Basta mamatay siya, tiyak na makukuha natin 10 milyong piso. Ana Santos, kapag namatay ka na, ang perang ito sakto para bilhin ng bahay para sa kasal ni Luis Reyes. Ang natitira ay para sa dote ni Maria Reyes. Ikaw naman ay parang nag-ambag sa huli para sa pamilyang ito. Nanay, narinig mo ba 10 milyong piso para sa akin, para sa ating pamilyang Reyes? Magsakripisyo ka na lang. Ana, hindi na rin naman matagal ang buhay mo. Ang mga gamit mo, ibigay mo na lang sa amin. Luis Reyes. Kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng langit, tiyak na aalisan ko ang mga taong walang utang na loob na ito. Mabuhay para sa sarili. Hayaan ang mga taong ito na magbayad. binabati kita, host, nakalakip ang sistema ng 100x na pagbalik ng gastos. Ang gastos ng host para sa sarili ay babalik ng 100 beses. Na-detect na ang host ay malapit ng mamatay, gagantimpalaan namin ang host ng isang pag-reboot ng buhay. Binabati kita, na ibalik na ang iyong HP sa normal. Ito, yung system. Mukhang kahit ang Diyos ay hindi na makatiis, binigyan ako ng pangalawang buhay. Babawiin ko ang lahat. Ikaw, ano ang nangyayari? Masakit. Totoo pala. Bakit mo hinampas si Luis? Kayong mga vampira ang hinahampas ko? Kumakain kayo sa akin, umiinom at gumagamit ng aking mga bagay. At gusto ninyo pa akong gawing alipin? Gusto ninyong kunin ang buhay ko? Para sa insurance ninyo. Pweh, panaginip lang yan. Luka ka. Ako, ipapahiya kita sa mga netizen. Tingnan ninyo ito mga tao. Ito, Ana Santos, huwag mong kalimutan, patay na ang mga magulang mo. Ang anak kong si Luis Reyes ang nagbigay sa iyo ng bahay. Ikaw ang kumikita. Dapat kang magbigay para sa amin. Ana Santos, mag-sorry ka ngayon din sa amin. Kung hindi, umalis ka sa bahay na ito. Huwag ka nang bumalik kailanman. Sige. Ngayon ako si Ana Santos at ang inyong pamilyang Reyes ay maghihiwalay na. Wala nang connection sa pagitan natin. Ang babaeng ito, Anak, bilisan mo, habulin mo siya. Itong libreng ATM, hindi madaling makahanap ng ganyan. ano ang hahabulin? Nanay, huwag kang mag-alala. Wala siyang matatakbuhan dito. Nasa atin ang sahod, kotse at bahay niya. Kapag iniwan natin siya, wala na siyang makakain. Sa loob ng 2 oras, babalik siya sa akin na parang aso para humingi ng tawad. Tingnan natin kung paano ko siya pagtritripan. Ma'am, ano po ang kailangan ninyo? Ako,
Gusto ko ng isang hand cream. Merong tig 20, tig 50, at tig 100. Tig 200. Alin po ang gusto ninyo? Ginastos ko lahat ng pera ko para sa pamilyang ito. Pero ako kahit gumamit lang ng skincare na 168 pesos, binabash pa ako online. Ana Santos, ang lakas ng loob mong gumamit ng skincare na 168 pesos. Inay, pinaghugas mo ako ng damit sa malamig na tubig noong taglamig. Puro pasa at pamamaga ang kamay ko. Ana Santos, mukhang sobra-sobra pa pala ang 500 piso mong allowance sa isang buwan. May pang skincare ka na pala. Simula ngayon, 200 piso na lang ang allowance mo kada buwan. Yung pinakamahal. Sige. Maligayang pagbati, host na si Ana Santos. Dahil gumastos ng 200 pesos para sa sarili, na-trigger ang 100x cashback system. 20,000 pesos ang na-refund, automatikong nailipat sa iyong bank account. Totoo ito. Totoo ang sistema. Basta nandito ang sistema, kaya kong magsimula ulit. Lahat ng ibinigay ko sa mga walang utang na loob, babawiin ko ng paunti-unti lahat yon. Ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Ana, pakiusap naman kontrolin mo asawa mo. Nakapark na naman ng pahalang, sakop ang 2 parking space. Sige po. Ay, Ate Jo. Ate Jo, pasensya na talaga. Pasensya na sa abala. Tingnan mo, may dala ako ng kaunti para sa'yo. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit, ha? Xiaosu. Hindi ko sinasadya na pahirapan ka. Alam ko rin na mahirap ang buhay mo sa bahay. Pero si Juan Reyes mo, sobrang hindi tama ang ginawa. Oo. Mahal, tingnan mo, gusto mo ba? Regalo ko sa'yo para sa birthday mo. Kanino nakapangalan? Para sa'yo, syempre pangalan mo. Salamat, Die. Mula ngayon, makakapagmaneho na ako at isasama ang ating pamilya para mag-road trip. Pwede ba talaga tayong mag-road trip? Matagal ko na talagang gustong sumama sa inyo. Babae ka lang, anong gagawin mo sa pag-iikot-ikot? Magtrabaho ka na lang ng maayos. Kung hindi ka magtatrabaho, paano ang mga gastusin sa bahay? Paano na ako makakapagmahjong kasama ng mga kaibigan ko? Ate, aayusin ko na ang problema para sa iyo, ha? Hoy Manong, pwede ka nang pumunta ngayon. Ate, sandali lang tayo, malapit na siya. Xiaosu, hindi naman kailangang ganyan. Pag-usapan natin ng maayos, huwag kang padalos-dalos. Ako na. Kahit na hindi ko mabawi agad ang mga bagay na ito, hindi ko kayo papayagang makitira ng komportable. Ipapaalam ko sa kanila na ang utang sa akin, babayaran din balang araw. Ma'am, gusto po bang magtanong tungkol sa basic skincare? Mayroon kaming group buy discount ngayon. Ana Santos, ikaw, naglakas loob kang gumamit ng skincare na 168 pesos? Mukhang ang 500 pesos na binibigay ko sa'yo bawat buwan ay masyadong malaki pa rin simula ngayon. Ang allowance mo bawat buwan ay bababa sa 200 pesos. 200 pesos? Ni isang bote ng tubig dito, hindi mo mabibili. Dahil sa tingin ninyo, ang 168 pesos ay kasalanan. Kaya ngayon gagawa ako ng malaking kasalanan para ipakita sa inyo. Hindi ako kukuha ng basic skincare ninyo. Gusto kong maging pinakamataas na miyembro dito. Gusto kong sa loob ng isang buwan, ang mukha ko ay bumalik sa pinakamagandang kondisyon. Kaya ninyo ba yon? Ma'am, meron po talaga kaming top tier customized plan, pero ang halagang ito ay maaaring lumampas sa budget ninyo. Pwede ko kayong ipakilala sa ilang serbisyong mas cost-effective. Makinig ka. Para sa hydration, gamitin ang La Mer Treatment Lotion at isabay ang Caviar Mask. Para sa whitening, gamitin ang Paula Whitening Essence at idagdag ang SK2 Facial Treatment Essence. Para sa firming, kailangan ang Valmont Prime Renewing Pack.
Para sa pigmentation, gamitin ang La Prairie White Caviar Illuminating Serum. Para sa wrinkles, piliin ang Botox at isabay ang Chanel Sublimage L'Extrait de Crème Yeux. Para sa anti-aging at antioxidant, gamitin ang Helena Rubinstein Replasty Age Recovery Cream at ang Estee Lauder Renutrib Ultimate Diamond Transformative Energy Serum. Meron ba kayo ng mga ito sa tindahan ninyo? Oo, meron. Pero ang mga produktong ito ay parte ng high-end line namin. Ang set ng mga produktong ito, kasama na ang customized plan, ay magkakahalaga ng 82,800 pesos. Scan ang QR code. Congratulations, host Ana Santos sa paggastos ng 82,800 pesos para sa sarili na trigger ang 100-fold spending return system. Return amount na 8,280,000 pesos ay automatikong nailipat sa bank card ng host. Ngayon, pwede na ba akong pumunta sa kwarto ninyo? Ma'am, tara po dito. Ana Santos, nababaliw ka na nag-online loan ka ng 100,000 pesos. Ano ang ginawa mo sa perang yon? I-transfer mo agad ang pera para mabayaran. Tangang-tanga lang ang babalik. Ikaw. Hoy. Juan Reyes ang pamilya ninyo, hindi ba akala ninyo hindi ako karapat-dapat gumamit ng kahit anong magandang bagay? Ang 80,000 pesos na ito ay simula pa lang. Ang tunay na sorpresa ay nasa huli pa. Ito, ipak mo lahat ito para sa akin. Pakiusap, ipak mo lahat ito. Magandang gabi, Miss Santos. Maligayang pag-uwi. Ang lahat ng gastos dito ngayong gabi ay sagot ng VIP AA8. Si Miss Santos ang magbabayad. Ate, saan mo nakuha ang pera para bilhin ang mga ito? Patek Philippe Nautilus? Reina de Naples Collection, hala. Ate, magkano ang nagastos mo para sa mga bagay na ito? Hindi naman kalakihan, mga 1,000,000 piso. 1,000,000. Ginastos mo sa mga ito. Kung ibinigay mo sa akin, nakabili na sana ako ng maliit na apartment. Nanghiram ka ba talaga ng 5-6? Ana Santos, sasabihin ko sa'yo, ibalik mo agad ang mga basurang ito. Ilabas mo ang pera. Ganyan-ganyan mo lang gagastusin ang pera. Paano natin babayaran ang housing loan at car loan? Paano na ang pangkasal na bahay ni Luis? Gusto mo bang ipahamak ang buong pamilya natin? Ako, Juan Reyes. Sasabihin ko sa'yo, ang mga bagay na ito, binili ko gamit ang sarili kong pera. Gagastusin ko ito kung paano ko gusto. Wala kang kinalaman dito at saka nag-resign na ako sa trabaho. Hindi na ako muling magiging libreng katulong ng pamilya ninyo. Hindi na ako papayagang magsipsip pa kayo ng dugo ko. Ako si Ana Santos. Ako lang ang Ana Santos ko. Nag-resign ka sa trabaho mo. Sino ang magbabayad ng utang sa hinaharap? Paano naman ang bahay para sa kasal ko? Ikaw na babae, sadyang gusto mong sirain ang buong pamilya namin. Ana Santos, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo ang mga bagay na ito. Ilabas mo ang pera. Sa hinaharap, magtrabaho ka ng maayos para sa pamilya. Kung hindi, hiwalayan kita. Hiwalay. Sige, yun ang hinihintay kong sabihin mo. Anak, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Maghiwalay na kayo agad. Una, protektahan natin ang bahay na ito. Kung hindi, masisira tayo dahil sa kanya. Ngayon, may lakas ng loob siyang kumuha ng 500,000 para bilhin ang mga alahas na ito. Sa hinaharap, hindi mo masasabi kung gaano karaming pera ang kanyang uutang. Hindi lang ako maghihiwalay sa kanya, gusto ko ring walang maiwan sa kanya. Tatay, kung gayon, agad mong ilipat ang kotse sa pangalan mo sa pangalan ko. Kung hindi, iyon ay ituturing na ari-arian ng mag-asawa. Kung sakaling makuha iyon ni Ana Santos, malaking kawalan iyon. Sige, bukas na tayo mag-asikaso ng papeles. Itong masamang babae. Diyos ko. Ang daming alahas na binili ni Ana Santos. Kung kukuha ako ng 2 ng palihim, hindi niya mapapansin, di ba? Kung ibebenta ang mga alahas na ito, makakakuha tayo ng maraming pera.
Maria Reyes, hindi ba't ikaw ay sakim at tanga? Hindi ba't ikaw ay kumakandidato para sa magaling na guro? Bilang biyenan mo, kailangan kong bigyan ka ng malaking regalo. Gusto po ba ninyong magtanong tungkol sa aming Cloudview Luxury Mansions? Napakaganda ng tanawin. Huwag mo na akong i-introduce sa mga maliliit na unit ninyo. Diretso na, ihanda mo na yung may pinakamagandang view at pinakamalaking unit dito. Ngayon na, pipirma na ako ng kontrata. Cash! Ma'am, sigurado po ba kayo? Yung aming cloud top duplex mga 800 square meters ang floor area. Sa card na ito. May 100 milyon? I-swipe mo muna. Kung kulang, sabihin mo sa akin. Sobra po yan. Ako na po ang personal na mag-aasikaso ng papeles. Ang abogado at mga katulong, ako na ang bahala. Siguradong maayos ang lahat. Ma'am, dito po. Ganito pala ang pakiramdam ng mayaman? Sino ang gumawa nito? Siyempre, yung matandang bruhang yon. Ang lakas ng loob niyang sirain ang kotse namin. Gagapangin ko siya. Siyempre siya yon. Ginawa niya to para maghiganti. Hoy! Baba ka. Bakit mo sinisipa ang kotse namin? Nanay mo ang sumira ng kotse namin tapos ikaw pa ang nagtatanong? Kung hindi natin to aayusin ngayon, hindi ako Lee. Hoy, anong ginagawa ninyo? Ay, Ikaw matandang bruha, gusto mo pang makisali? Sinira mo ang kotse namin, naniniwala ka ba? ako, Ano yan? papatayin kita. Bitawan mo ako. Mga baliw kayong lahat. Nanay mo ang sumira ng kotse na ito. Kung hindi ka naniniwala, umuwi ka at tanungin mo. Katarantaduhan. Kotse niya to, sarili niyang pera ang pinambili. Sasabihin mo siya ang sumira. Niloloko mo ba ako? Huwag na kitang kausapin. Sa presinto na tayo mag-usap. Kitang-kita ng lahat na nanakit kayo. Mga guard, dalhin ninyo sila sa presinto. Bitawan. Bitawan mo ako. Sige. Ana Santos. Tawagan mo agad si Aling Joe at makiusap ka. Binugbog ni Luis ang manugang niya. Magrereklamo siya sa pulis. Sabihin mong huwag na siyang magreklamo. Usapang pribado na lang. Kasalanan niya yan. Nang nananakit si Luis Reyes, bakit hindi niya naisip na mapupunta siya sa kulungan? Ang bagay na ito, hindi ko kayang tulungan. Ana, nandito ka ba para kumbinsihin akong mag-areglo? Ay, gusto ko lang siyang takutin, pero hindi ko inaasahan. Aling Joe, huwag kang magkakamali ng akala. Ang dahilan ng pagtawag ko sa'yo ngayon ay para sabihin sa'yo na ako at si Juan Reyes, maghihiwalay na kami. Napakapusok ng ginawa ni Luis Reyes. Binugbog niya ang iyong manugang. Pasensya na talaga. Sa tingin ko, ang bagay na ito dapat bayaran ka ng pamilya Reyes ng 500,000 piso. Kung hindi, hindi ito makatarungan. Kailangang matuto ng leksyon si Luis Reyes. Sige. Juan Reyes. Nagsisimula na ang palabas. Hindi lang kita pipilitin na makipaghiwalay sa akin. Kukunin ko rin ang lahat ng pera na ginastos ko sa'yo sa mga nakaraang taon. Tumawag na ang nanay ko para humingi ng paumanhin sa'yo. 'Di ba? Pinayuhan kanyang maging makatwiran. Bitawan mo na ako agad. Magkikita-kita pa tayo palagi. Tumawag nga ang nanay mo sa akin. Sabi ng nanay mo, hindi ka maaasahan para matuto ka ng leksyon. Ganito ang ginawa ninyo sa manugang ko. Kung walang 500,000 piso, hindi ako papayag na mag-areglo. 500,000? Bakit hindi ka na lang magnakaw? Wala kang pera, no? Ang pagiging magaling na guro ng iyong anak na babae, baka hindi na matuloy. Dumating na ang pulis. Si Luis Reyes, makukulong. Ang trabaho ng iyong anak na babae, baka mawala, tatay. Tatay, ayokong pumunta sa bilangguan. Sagipin mo ako. Ayoko. Oo nga, kuya. Malapit nang ilabas ang anunsyo. Huwag nating hayaang magkaproblema. Aling Joe, ako ang magbabayad. Patawarin mo na sila. Bitawan mo ako. Kasalanan ito ng tangang si Ana Santos. Ngayon wala na ang kotse, wala na rin ang ipon. Kung magpapatuloy siya sa paggawa ng gulo, baka mawala pa ang bahay. Anak, makipaghiwalay ka na agad sa babaeng yan na puro gastos.
Si Ana Santos na to, napakatanga. Ang laki-laki ng utang, gastador pa rin. Hindi ba't sinusubukan niya ang kapalaran? Dapat talagang maghiwalay. Magandang araw po. Tanong ko lang po, alin po sa mga sasakyan ang gusto ninyong tingnan? Ang tatlong sasakyang ito ay ang pinakamahusay na produkto ng aming club. Maging itong Bentley o itong Porsche dito, Hindi na kailangang ipakilala. Ang tatlong ito, kukunin ko ang lahat ng ito. lahat. Ginang-ang kabuuang halaga ng tatlong sasakyang ito ay nasa mahigit 60 milyon. Ang tatlong ito, Credit card. Yung tatlo, sasama rin sa akin ngayon. Ginang Su, nakahanap na ng abogado ang asawa ninyo para makipag-usap sa inyo tungkol sa pamamahagi ng ari-arian sa diborsyo. Tingnan ninyo. Hindi na nakapagpigil. Ayusin ninyo agad ang pinakamagaling na law firm sa buong lungsod at kailangang dumating agad sa harap ko ang kanilang punong abogado. Bayad kahit magkano ang singilin nila. Ang tunay na palabas ay nagsisimula na. Francisco Hernandez, alam kong parang sayang na kayo ang hahawak ng kaso ng diborsyo pero hiniling mismo ng kliyente na ang pinakamahusay na abogado sa lungsod ang kumilos. Sige, alam ko na. Sabihin mo sa tatay ko, tatanggapin ko ang trabahong ito. Pero, walang susunod na pagkakataon. Magandang araw, Attorney Hernandez. Ikinagagalak kitang makilala, Ginang Su. Maupo po kayo. Pasensya na at pinapunta pa kita. Mahalaga ang oras. Ginang Su, diretso na tayo sa usapan. Ano ang pangunahing gusto ninyong makamit? Una, madali at mabilis na diborsyo. Pangalawa, akin ang bahay. Ako ang nagbayad ng down payment at ako ang nagbabayad ng monthly amortization. Wala silang naambag kahit piso, wala silang karapatang kumuha. Pangatlo, malinaw na paghihiwalay ng mga gamit sa bahay. Maaari nilang kunin ang mga gamit nila pero ang mga ari-arian mula sa kasal ay dapat hatiin ayon sa batas. Kahit isang pirasong chopstick ay dapat baliin. Kung akin ito, hindi sila dapat makialam. Naiintindihan ko. Malinaw ang mga layunin. Mula ngayon, ipagkatiwala mo sa akin. Lakasan ninyo ang inyong loob. Kapag dumating na ang abogado, walang dapat umurong. Ang paghihiwalay na ito, kailangang matuloy. Ang sasakyan, bahay at pera, lahat iyan ay sa pamilya namin Reyes. Si Ana Santos, ni Singkong Duling ay hindi makukuha. Huwag kang mag-alala, ma. Napag-usapan na namin ni Luis ito. Kapag dumating na ang abogado, kailangang pauwiin ng walang dala si Ana. Tama, kapag nakipaghiwalay na siya, paano niya babayaran ang utang? Hayaan mo siyang magdusa. Eksakto, huwag nating siyang pagbigyan. Ako si Francisco Hernandez, abogado ni Ms. Santos. Attorney Hernandez, tama ba? Simple lang ang aming hiling. Dapat umalis ng walang dala si Ana Santos. Akin ang bahay, akin din ang savings sa bahay. Ni piso ay hindi niya madadala. At saka, yung 50,000 utang, siya ang dapat magbayad. Dapat siya ang magbayad para sa bahay na pangkasal. Kung magkakaroon ako ng anak balang araw, dapat siya ang gumastos para sa pag-aalaga. Narito ako para makipagnegosasyon tungkol sa hiwalayan, hindi para makinig sa inyong mga kahilingan. Kung ipipilit ninyo na pauwiin si Ms. Santos ng walang dala, wala tayong pupuntahan kundi sa korte. Ayon sa batas, ang bahagi ng hulog sa bahay na binayaran pagkatapos ng kasal at ang pagtaas ng halaga nito, karapatan ni Ms. Santos na makuha ang parte niya. At ang mga utang na kinuha niya pagkatapos ng kasal, sa prinsipyo ay kabahaging ari-arian ng mag-asawa. Kailangan ninyong paghatian ang responsibilidad. Siya ang umutang nun. Ano ang kinalaman namin? Bakit naman? Dahil sa batas, tanggapin ang aking alok. Huwag ninyong asahan ang bahay. Ngunit ang mga gamit sa loob ng bahay, maaari ninyong ilista at dalhin. Ako ang magbabantay sa lugar, walang sobra, walang kulang. Paano ang gagawin natin? Sige. Pero ano ang aming dadalhin? Kami ang magdedesisyon. Pwede. Ngayon, ilista ninyo ang mga bagay na gusto ninyong dalhin sa listahan. Titingnan ko ang listahan habang naglilipat kayo. Oo nga pala, ipinaabot sa inyo ni Mrs. Santos. Dahil ito ay kabahaging ari-arian ng mag-asawa, nararapat na lahat ng bagay ay hatiin sa gitna. Kasama na, ngunit hindi limitado sa mga nasa kusina, tulad ng mga plato, kubyertos at sangkalan. Ang putang inang Ana Santos na yan. Hihintayin ko ang panahon na magsisisi siya at lumuhod sa harap ko. Ang babaeng ito, hindi ko siya aalagaan sa pagtanda. Kapag nakipaghiwalay na siya sa'yo, gagawin kong habang buhay siyang dukha. Ang inyong mga hiling ay naitala ko ng buong katotohanan. Ipapaalam ko ito kay Miss Santos mamaya. Magse-schedule ako para sa inyo para bukas gawin ang huling proseso ng paghihiwalay. Kita-kits bukas.
Inaasam ko ang inyong reaksyon kapag nalaman ninyong si Miss Santos ay gumastos ng malaki at bumili ng 3 mamahaling kotse. Hindi ko inakalang ang babaeng si Ana Santos ay magiging ganito kasama. Kuya, Ana Santos, bubusugin ko ang mata mo bukas habang nakikita mong nagmamakaawa kami. Miss Santos, ngayon ang araw ng diborsyo mo. Para sa iyo, naghanda kami ng damit at alahas. Ang 3 kotse na in-order mo noong nakaraan, handa na rin kami. Tingnan mo. Hindi na, isusuot ko na lang ito. Ayaw ko na muling maabala ng pangkat ng mga vampira na muling makulong. Pagkatapos kong makipagdiborsyo, sa kanyo na lang ako sunduin. Talagang inaasam ko ang pangkat nila ang itsura ng matinding pagsisisi. Ana Santos, alam ko na, ilang araw pa lang, naubos na ang loan. Ngayon, dekuryenteng motor na lang ang kayang gamitin. Ang mga araw pagkatapos ng diborsyo, paano ka na mabubuhay? Ana Santos, kung luluhod ka sa harap ng publiko at humingi ng tawad sa amin at ilipat ang mga ari-arian sa ilalim ng pangalan mo, lahat sa kapatid kong lalaki, baka pwede pa naming payagan kang bumalik. Ano ba ang sinasabi mo? Tingnan mong mabuti. BBA, nakasakay ka na ba? Sakay? Baka si Ana Santos ay hindi man lang nakakita nito. Para magpasikat sa harap ko, nagrenta lang ng ganitong klaseng kotse. Yun pala, BBA lang ang alam nyo? Totoo, hindi ako karapat dapat sumakay. Ana Santos, bakit ka pa nagmamatigas? Sasabihin ko sa'yo, si Maria Reyes namin malapit nang makapasa sa civil service. Ang pamilya namin sa mga taong tulad mo na mababa ang uri ay lubos nang maghihiwalay. Ikaw ngayon, lumuhod at yumukod sa kanya, baka sa hinaharap makapagbigay pa ng pagkain sa iyo. Oo, bukas ng gabi ang aking salu-salo para sa tagumpay. Kahit diborsyado ka na sa kapatid kong lalaki, pero ako ay sentimental, payagan kang probinsyano na makakita ng mundo, ay pwede rin. Sigurado, sa oras na yon, siguradong maghahanda ng malaking regalo para sa'yo. Sige na, yung bagal-bagal mo. Magmadali ka at ipagdiborsyo mo na. Ang maging dukha tulad mo kahit 1 minutong anak ay nakakadiri sa akin. Sa wakas malaya na ako. Kuya, sa wakas, diborsyado na ako sa kanya. Ngayon tayo at ang mga mahihirap na ganito ay tuluyan nang nawala ang relasyon. Tingnan mo, may mga taong umalis sa iyo, nawalan ka na rin ng trabaho, nawalan ka na rin ng kotse, wala ka ng anuman. Pero may utang siya, malaking utang na hindi matatapos bayaran sa buong buhay. Hindi tulad ng pamilya natin, nakaligtas na si Maria Reyes. At nakaligtas na rin sa pasanin na ito. Sa hinaharap, tiyak na tayo ay 2 magkaibang antas ng tao. Ma'am, kung ibebenta mo ang bahay na iyon at ibigay mo ang pera sa akin, maaari akong maging mabait pag-isipan. Sa hinaharap, ipadala kita sa home for the aged. Anong home for the aged ang sinasabi mo? Itapon sa probinsya, Hampi, bigyan ng kaunting pagkain basta hindi mamatay sa gutom. Sige na, ang huling paggalang hindi na kailangang itago pa. Pirmahan mo na ang dokumento ng pagputol ng relasyon. Pagkatapos pirmahan, tayo ay magputol na ng relasyon bilang ina at anak. Hindi ka naman karapat dapat maging anak ko. Ana Santos, ikaw, walang hiya ka. Bakit ikaw ang nauna magsabi ng pagputol ng relasyon? Ako dapat ang nauna. Sabi nila, ang pag-aalaga ng anak ay para sa katandaan. Kapag tumanda ka, hindi kita aalagaan. Kapag nandyan ka kung mabubuhay ako hanggang katandaan ay isang malaking tanong pa. Sige. Huwag kang humingi ng tulong sa akin sa hinaharap. Ay naku, Porsche. Yan ay Bentley. Aston Martin. Luis Reyes?
Yung mga kotse na ito ay napakamahal, di ba? Hindi lang mahal, ang mga kotse na ito ay makikita lang sa video. Ito ang mga pinakamahusay na luxury cars sa mundo. Kabuo ang halaga ay higit sa 16 milyon. Narinig ko noong nakaraang araw binili ng isang misteryosang babaeng mayaman. Diyos ko, kung ay ang manugang ko. Ang pamilya natin ay hindi na mag-aalala hanggang sa susunod na mga buhay. Miss Santos, anong kotse ang gusto mong sakyan pa uwi ngayon? Baka naman ikaw pala ang misteryosang babaeng mayaman. Sa iyo ba ang 3 kotse na ito? Gusto ko sanang manatiling ordinaryong tao at manirahan ng matagal sa inyo. Pagkatapos ng lahat, 20 taon tayong magkasama. Pero hindi ko inakala na sa mga mata ninyo pera lang ang mahalaga. Kahit ang pagkilala sa tao ay napakababa pa rin. Hindi na ako magpapanggap. Ako ay isang bilyonaryo. At lalo pa akong yayaman sa hinaharap. Huwag kang magyabang, Ana Santos. Akala mo ba pag umarkila ka ng mamahaling kotse at kumuha ng ilang tao para magpanggap, magpapadapa na kami sa'yo? Panaginip lang yan. Ana Santos, nakakasuka ang pagiging mapagpanggap mo. Paano ko kaya noon nagustuhan ang taong tulad mo? Ay si Ana Santos pala. Ano pa bang pagpapanggap? Huwag kang magpanggap na mayaman. Kapag nahiya ka na, ikaw lang ang kawawa. Ate, tama na ang pagpapanggap. Ang 3 kotse na ito, ang kabuuang halaga ay lampas 60 milyon. Ang konti mong utang kahit isang gulong hindi mabibili. Sa tingin ko, umutang ka lang para mag-arkila ng kotse, para magpanggap na mayaman sa harap ko. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Umalis na tayo. Magpanggap pa. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magpapanggap. Kapag naubos na ang pera niya, babalik at lalapit yan sa atin. Ay kuya ma, wag na natin pag-usapan, nakakasama ng loob. May magandang balita ako sa inyo. Sinabi sa akin ng amo ko, kapag na-approve na ang aking marka bilang natatanging guro, makakapasok na ako sa DepEd. Ay, ang galing naman, anak ko, ang talino mo talaga. DepEd ba naman yon mula ngayon? Sa ating baryo, magiging proud na tayo. June, pumunta ka agad sa pinakamagandang restaurant sa lungsod, magpa-reserve ka ng malaking private room. Imbitahin natin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan, pati na rin ang pamilya ni Julia Miranda. Magkakaroon tayo ng victory party. Para makita ng pamilya ni Julia Miranda na sa hinaharap, si Maria Reyes ay empleyado na ng DepEd. Sige, pupunta na ako para magpa-reserve. Dapat ang pinakamagandang private room. Mag-order tayo ng masasarap na pagkain at mamahaling alak. Kuya ma, umuwi na muna kayo, may aayusin lang ako. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Maria, magiging empleyado ka na ng DepEd. Maging maingat ka sa mga gagawin mo. Huwag kang magbibigay ng dahilan para mapintasan. Naiintindihan mo? Oo. Hoy mahal, hintayin mo ako sandali. Pumunta ka sa Hotel Summit Elite at magpa-check-in ng suite. Pupunta ako dyan mamaya. Yung gintong bracelet ni Ana Santos, nabenta ko ng 450,000 pesos. 50,000 pesos ang nagastos sa pag-upa ng kotse. 300,000 pesos naman ang bag. May 100,000 pesos pa akong natira. Mamaya, ibubuhos ko kay Kuya Felix ang saya-saya namin. Ano ang gusto mong sabihin? Malinaw na may kakayahan kayo. Hindi naman inarkila ninyo ang kotse na ito. Bakit hindi ninyo diretsahan kanina? Ipaliwanag sa kanila ang totoong kalagayan ninyo. Kung sasabihin ko sa kanila kung gaano karami ang pera ko, ang mga vampira na yon ay tiyak na magiging parang langaw na didikit. Hindi na ako madaling makakalabas. Kaya pala gusto mong iwan ang bahay kaysa makipaghiwalay kay Juan Reyes. Dahil ayaw mo lang na makisalamuha sa kanila. Talagang ayaw ko na makisalamuha sa kanila. Ang bahay na iyon ay binili ko sa hirap at pagod ng pagtatrabaho. Kahit na mawala ito, hindi ko ibibigay sa kanila. Hindi ba ito ang kotse ni Maria Reyes? Kunin mo ang basura sa kusina. Nanay, kain muna kaya ako. Anong kain-kain? Puro ka na lang kain. Kung ayaw mong gawin, hindi ka rin kakain ng hapunan ngayong gabi. Nanay, sa paaralan, nakausap ko na. Bukas na pwede ang kapatid ko pumasok sa trabaho. Hindi na kailangan ng interview. Bukod pa ron, inisip ko na malayo ang bahay sa paaralan.
Kaya binilhan ko ang kapatid ko ng sasakyan para sa transportasyon. Bukas na pwede niyang gamitin. Buti na lang may pangunawa ka. Sige na, kaya umupo ka na at kumain. Oo nga pala. Pagkatapos kumain, tandaan mong linisin ang mga plato at kubyertos at punasan ang sahig. Bukas ng umaga, magtatrabaho na si Maria. Tandaan mong maaga plansahin ang kanyang mga damit. Tandaan mo ha? Naalala mo ba noong si Maria Reyes ay bagong pasok pa lang sa trabaho sa paaralan, binilhan ko pa siya ng kotse bilang regalo sa pagpasok sa trabaho. Ngayong pagkakataon, kailangan kong pabalikin sa kanya ang perang iyon kasama ang tubo. Para umuwi muna kayo, mag-iikot muna ako. Maria Reyes? Maghanda ka para salubungin. Ang malaking regalo ko sa iyo. Kumusta? Kumusta? Ito ang 50,000 pesos. Gusto ko sanang hingi ng tulong mo. Ano po yon, ma'am? Yung babaeng kanina nagpa-reserve ng kwarto, 'di ba? Gusto kong ipadala mo sa akin ang impormasyon ng kanyang reservasyon sa numerong ito. Ma'am, lalabag ito sa aming patakaran sa privacy ng guest. Hindi ko pwedeng gawin yun. Ay nako. Huwag kang magkakamali, pare. Yung babaeng yon, asawa ng kapatid ko. Nakita ko sa labas, kasama niya ang isang lalaking di ko kilala, magkasiping na pumasok dito para magpa-check-in. Ano? Oo, pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa kapatid ko, hoy, nagloloko ang asawa mo, kaya ito lang ang paraan para mapaalalahanan ko siya, para makita niya mismo. Ganun pala. Sige. Huwag kang mag-alala, ma'am. Naiintindihan ko. Ite-text ko na sa numerong ito. Ako na ang bahala, sigurado yan. Pare, huwag mo itong ikakalat ha. Ay nako, huwag kang mag-alala, ma'am. Isang kahig, isang tuka. Hindi mo alam kung magugustuhan mo. Ang malaking regalo ko sa'yo. Honey, ikaw pa rin ang nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ng asawa kong parang kahoy. Siyempre. Honey. Excited ka ba? Honey, gusto ko yung pinakabagong modelo ng cellphone. Sige. Pagbibigyan kita lahat. Maria Reyes, puta ka. Mahal, bakit ka nandito? Maria Reyes, sabihin mo sa akin, sabay mo ang mga kaibigan mong babae mamili. Napunta ka rito sa pagmamal? Mahal, nagkamali ako, lasing ako. Akala ko siya ikaw. Patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo na ako, pwede ba? Lasing lang ako. Akala mo ba tanga ako? Maria Reyes, umalis ka na. Pedro Gomez, hinampas mo ako? Huwag mong kalimutan, wala kang trabaho. Kami ang bumuhay sa'yo nitong mga nakaraang taon. Kung wala kami, matagal ka nang namatay sa gutom. Umaasa sa pamilya mo? Ang buong pamilya mo, mga buhayang sumisipsip sa dugo ng asawa ng kuya mo na si Ana Santos, kumakain, umiinom, at gumagamit ng pera niya. Patungkol sa trabaho mo bilang guro, kung hindi gumastos at kumonekta si Ana Santos noon, akala mo ba makakapasok ka? Ngayon, diborsyado na ang kuya mo at si Ana Santos. Ano pa ang ipangbubuhay mo sa akin? Dapat lang na gumastos si Ana Santos para sa amin. Asawa siya ng isang Reyes. Dapat siyang magbigay para sa amin. Sige, gusto mong makipagdiborsyo sa akin, di ba? Ibalik mo lahat ng perang ginastos mo sa pamilya namin. Ibalik mo lahat sa akin. Ibalik? Kung may ibabalik man kay Ana Santos dapat, anong kinalaman mo doon? Nitong mga taon, nagbigay ka ba ng kahit piso mula sa kinita mo? Palagi kang gumagala kasama ng iba't ibang lalaki.
Hintayin mo, pupunta na ako ngayon sa korte para magsampa ng diborsyo at wala kang makukuha. Bumalik ka. Bumalik ka rito. Ma'am, kayo po ba ang nakabasag ng florerang ito? Umalis ka. Hindi ko kayang bayaran ng isang florera. Idagdag mo na lang sa bayad sa kwarto. Binibini, nasa aming hotel ka. Kabuang gastos ay 287,000 piso. Gusto po ba ninyong mag-scan o mag-swipe? 280,000. Hinihold up ninyo ako, di ba? Maniwala ka ba na ire-report kita? Binibini, itama ko lang. Ito ay 287,000 piso. Kayo po ay nag-check-in ng short time room sa aming hotel. Ang gastos ay 7,000 piso. Ang bangang nabasag kanina. Ito ay custom made na gawa sa Italy. Ang presyo sa merkado ay 280,000 piso. Kapag pinagsama, 287,000 piso. Kaya, gusto po ba ninyong mag-scan o mag-swipe? At saka, ito ang brand authorization certificate ng aming banga at ang market price list. Maaari po ninyong tingnang mabuti. Lahat ng bagay sa aming hotel ay may malinaw na presyo. Walang anumang labis na gastos. Sige na, hindi kita maintindihan. Pakitawag ang manager ninyo para kausapin ako. Ikaw? Sino kayo? Ano ang gusto ninyong gawin? Hoy, ang galing mo naman. Ang tagal na nating hindi nagkita. Natutunan mo pa palang mag-check-in ng short time room para mangakit ng lalaki. Ako si Ana Santos, talagang nahihiya ako sa'yo. Ana Santos. Ikaw pala, niloko mo ako. Ang lakas ng loob mong kumain nang hindi nagbabayad sa Cloud Peak Hotel namin. At gusto mo pang manakit ng tao? Suntukin niyo siya. Tama na. Huwag nyo na akong suntukin. Tama na, huwag na. Tigilan nyo na, tigil. Pakiusap, pakinggan niyo ako. Ngayon, itong 2,200,000 piso, kailangan mong bayaran. Wala kang pagpipilian. Marami kaming paraan dito sa hotel para mapabayad ka. Kung wala ka talagang pera, kukunin ang mga bahagi ng katawan mo para pantubos. Ito, hindi ko sinasadyang nabasag ang florera na ito. Siya ang may kasalanan. Siya, sa kanya nyo singilin, may pera siya. Huwag kang magsinungaling. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pera o bahagi ng katawan mo? Ate, pakiusap. Tulungan mo ako, bayaran mo na ito. Nakikiusap ako sa'yo. Pag uwi ko, sasabihin ko kay nanay na bayaran ka niya. Pakiusap, huwag niyo pong putulin ang mga bahagi ng katawan ko. Huwag kang mag-ingay dito. Hiwalay na ako kay Juan Reyes. May desisyon na ang korte. Ako at ang pamilya ninyong Reyes ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Lalong hindi ako manugang mo. Manugang. Nakikiusap ako sa'yo. Ikaw lang ang manugang na tinatanggap ko. Hindi na kita kakalabanin pa. Pasensya na, humihingi ako ng tawad. Tulungan mo ako. Hindi ba't ang yaman-yaman ng kuya mo at ng nanay mo? 1,000,000 lang ang kinuha ng nanay mo para bayaran si Aling Joe. Pwede ring mag-utos ang kuya mo para sa'yo, magpareserba ng pinakamahal na pagkain sa pinakamahal na hotel para sa handaan sa tagumpay mo. Kung ganon kayaman, bakit ako ang hinahanap mo? Sa kanila ka lumapit. Sawa na ako sa paglalaro. Kayo na ang bahala dito. Ana Santos, umalis ka na dito. Sige, bugbugin pa. Wag na kuya, mayaman ng kuya ko. Tatawagan ko na ang kuya ko. Sana noon pa ginawa yan. Tawagan mo na ang kuya mo. Sabihin mong dalhin niya ang pera. Kung magloloko ka, magdusa ka. Kumusta? Kuya, kumusta? Kuya, tulungan mo ako, bilis. Nasa Cloud Peak Hotel ako. Pipira-pirasuhin nila ako.
Maria. Maria, okay ka lang? Ano ba ang ginagawa ninyo, hayop? Bakit ninyo ako sinasaktan? Nasaan ang manager ninyo? Ire-report ko kayo. Pababagsakin ko ang hotel ninyo. Sir, huwag muna kayong magalit. Ang kapatid ninyong babae ay nasa hotel namin. Nag-check-in para sa short-time stay at gumastos. Nabasag ang isang bagay na nagkakahalaga ng 280,000 piso, isang Italian handcrafted na bangga. At pagkatapos ay tinangka niyang tumakas nang hindi nagbabayad. Binigyan lang namin siya ng kaunting leksyon. Magkano ang babayaran ko sa inyo? Ang kapatid ninyong babae ay gumastos sa hotel namin 287,000 piso. Ano ba talaga ang ginawa mo? Paano ka nakagastos ng ganong kalaking halaga? Kuya, hindi ngayon ang oras para pag-usapan iyan. Sabi nila, kung hindi ako magbabayad, kukunin nila ang mga bahagi ng katawan ko. Bayaran mo muna sila. Sagipin mo muna ako, saka na natin pag-usapan ng iba. Pero wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Kakabayad ko lang ng down payment para sa bahay ng kasal ni Luis. Nag-book pa ako ng celebration party para sa'yo. Meron lang akong 190,000 piso sa kamay ngayon. Hindi ito sapat para sa 287,000 piso. Kuya. Sakto, meron pa akong 100,000 dito. Card? Na-receive na po ang pera. Ingat po kayo. Pero sa susunod, sa aming hotel, hindi po namin tinatanggap ang mga gustong kumain ng libre. Miss Osu, hinahanap ninyo ako? Ano ito? Ito ang mga materyales para ireklamo si Maria Reyes. Pwede bang ipasa mo ito sa pulisya at sa DepEd? Salamat. Misu. Akala ko tapos na ang kaso mo. Sa kontrata natin, hindi kasama ang paghahatid ng mga dokumento. Kung may dagdag na gagawin, dagdag bayad. Magkano ang dagdag? Kaya kong ibigay. Ang gusto ko sa ngayon ay hindi mo pa mabibigay, Miss Sue. Mas mabuti pagkatapos kong gawin ang trabaho, saka mo na lang ako bayaran, Miss Sue. Hintayin mo ang magandang balita. Maria Reyes man ang may handa akong malaking regalo para sa'yo ngayon. Sana magustuhan mo. Yung walang kwentang si Pedro Gomez naglakas pa ng loob na hiwalayan ka? Kung hiwalayan na. Pag nakapasok ka na sa kagawaran ng edukasyon, pagsisisihan niya yan habang buhay. Pag ako na ang nasa Department of Education, anong klaseng dekalidad na lalaki ang hindi ko mahahanap? Pagdating ng panahon, yang si Pedro Gomez, iyakan niya ako para magbalikan kami, wala akong gana sa kanya. Hoy, Tio Nia. Pagdating ninyo mamaya, sakay na lang kayo ng taxi diretso dito. Yung pamasahe para reimburse ninyo kay Luis. Selebrasyon kasi ni Maria ngayon dapat talagang masaya at masigla. Bakit tatay ko ang magbabayad ng pamasahe? Celebration party ito ng tiya ko. Sarili niyang usapan to. Bakit tatay ko ang gagastos? Ako ang tiya mo, celebration party ko to. Anong problema kung maglabas ng pera tatay mo? Maglabas ng pera? Itong celebration party, pinakamahal na private room ang nireserba, pinakamahal na pagkain ang in-order, libo-libo ang ginastos ng tatay ko.
Isa ka lang palaging gastador. Mula bata ka, puro pera ng pamilya namin ang ginagastos mo. Luis Reyes, anong sinasabi mo? Sinong sinasabi mong gastador? Sabihin mo ulit. Ikaw iyon. Papatayin kita. Tigilan niyo yan, tumigil kayo. Celebration party ni Maria ngayon. Malapit nang dumating ang mga kamag-anak at kaibigan. Gusto ba ninyong mapahiya tayo sa harap nila? Maria anak, huwag kang magalit kay Luis. Bata pa lang yan, wala pang muwang. Luis Reyes, hindi kita papansinin ngayon pero kung maulit mo pa, hindi kita palalampasin. Sinong natatakot? Halika, halika, halika. Tigilan niyo yan. Huwag niyo nang awayin. Papatayin kita. Tumigil kayo. Tigilan niyo yan, huwag niyo nang awayin. Tumigil kayo. Halika. Sino-sino ba yan? Ana Santos, anong ginagawa mo rito? Bakit? Narinig ko na papasok ang kapatid ko sa kagawaran ng edukasyon bilang leader. Nagmamadali kang sumipsip sa pamilya namin. Ngayon, gusto mo nang umakyat sa mataas na sanga? Huli na. Ikaw ay diborsyado na sa aming si June. Ang pamilya namin, wala ka nang kinalaman dito. Kahit pa ang aming si Xiao Yue ay maging napakataas na opisyal balang araw, wala kang makukuhang benepisyo. Tama. Ikaw, isang matandang babae na may utang, naglakas loob pang pumunta sa ganitong mamahaling restaurant, baka hindi mo mabayaran ang kinain mo. Ikaw ang mapapahiya. Ana Santos, ito ang victory party ko. Ang mga nandito ay mga kilalang tao. Kung nandito ka, masisira lang ang mood ng lahat. Ang pamilya ninyo ang kakaiba talaga. Kanina lang, nag-aaway kayo kung sino ang magbabayad ng party. Ngayon, sa pagtutulungan ninyo laban sa akin, magkakasundo kayo. Wala kang pakialam, hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng guwardiya. Anong sinasabi mo? Sa inyo ba pag-aari ang restaurante maganda? Kayo lang ba ang pwedeng kumain dito? Hindi ba pwedeng kumain ng iba? Servidor. Kumusta po ma'am? Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Bigyan ninyo ako ng pinakamagandang private room. Ang pinakamahal na pagkain lahat ay ihanda ninyo. Sige po ma'am, isasama ko na po kayo sa private room. Parito po kayo. Nagpapanggap. Magpanggap ka pa. Titingnan ko kung paano siya magbabayad mamaya. Tama, nagpapanggap na mayaman ngayon. Kapag hindi niya mabayaran mamaya, magdudusa siya. Ginang Reyes. Ginong Reyes. Ang daming bisita mula sa labas. Hindi kasya sa malaking private room na na-reserve natin. Tingin nyo ba magdagdag tayo ng ilang mesa? Nanay, ilan ba talaga ang inimbitahan mo? Kaninang umaga lang, nagpadala ako ng mensahe sa pangkatang usapan ng pamilya. Sabi ko, si Maria natin, papasok na sa Department of Education. Inanyayahan ko silang kumain sa restaurante maganda. Sagot ko ang accommodation. Kaya nga, binigyan naman tayo ng paggalang ng lahat. Dumating silang lahat. Paggalang, hindi ngayon ang oras para mag-isip tungkol sa paggalang. Malaki na ang nagastos natin para sa hotel ni Maria. Marami na ang nagastos. Ngayon, dadagdagan pa ng maraming mesa. Kulang na kulang ang pera natin. Kung kulang, mangutang ka. Ang kapatid mong babae papasok na sa Department of Education. Hindi ba mababawi lang ang ganyang halaga? Kapag ang kapatid mo nakapasok na sa Department of Education at naging opisyal na, madali lang niyang mahahanapan ng magandang trabaho. Ano lang ang ganyang halaga ng utang? Bakit si Papa ang dapat mangutang? Ito ay celebration party ni Tita. Kung gusto niyang mangutang, siya ang dapat umutang. Gago ka. Ano ba ang alam mo? Kung mamuhunan tayo ngayon sa iyong tita, kapag nakapasok na siya sa Department of Education, hindi ka ba niya pagbibigyan ng pabor? Ang trabaho mo, ang trabaho ni Xiaoli. Kailangan ng tulong ng tita mo para maayos. Kung ganyan ka, baka hindi ka siya sa itaas mamaya. Umuwi ka muna. Mabuti pang umuwi ka at mag-isip-isip. Huwag kang laging nakikipagtalo sa tita mo. Kailangan pa natin ng tita mo para magdala ng prestihiyo. Tumabi ka nga. Nakita mo ba? 2.4 milyong piso ang bag na ito. Madali lang yan. Bes, yumaman ka talaga. Huwag mo kaming kalimutan pagkatapos nito.
Pag nakapasok na ako sa Department of Education, yung pag-aaral ng mga anak ninyo, ako na ang bahala. Oo nga pala. Pinag-orderan ko kayo ngayon ng lobster at abalone. Kain kayo ng kain, huwag kayong mahiya sa akin. Maria, halika rito sandali. Hoy, anong ginagawa mo? Nakakausap ko ang mga kaibigan ko. Ang daming dumating na bisita. Wala na tayong pera. Hindi pa dumadating ang loan. Sinabihan ko na ang waiter na tanggalin ang mga mamahaling ulam tulad ng lobster at abalone. Palitan ng mga simpleng lutong bahay. Tanggalin mo? Tinanggal mo? Kakasabi ko lang sa kanila na ililibre ko sila ng lobster at abalone. Pag ginawa mo yan, pagtatawanan nila ako. Wala tayong pera. Puntahan natin si Ana. Hihiram tayo ng pera sa kanya. Pag nakapasok na ako sa Department of Education, doble ang ibabalik ko sa kanya. Subukan na lang natin. Halika, halika. Ay, ang sarap ng kinain. Mahal. Ana, ang dami kasing dumating na bisita sa amin. Sobrang dami talaga. Kulang na ang budget namin. Pwede bang tulungan mo kami sa gastos para hindi pagtawanan ang pamilya natin ng mga kamag-anak? Tutulungan ko kayong magbayad? Ha? Huwag mong kalimutan, diborsyado na tayo. Mainit-init pa ang divorce papers natin. Ikaw at ako pati na ang pamilya mo, wala nang kinalaman sa isa't isa. Bakit ko kayo tutulungan? Ana, kahit na diborsyado na tayo, Naging mag-asawa pa rin tayo. Anong masama kung tumulong ka? ang kuripot mo naman. Gusto mo bang mapahiya ako? Oo. Gusto kitang mapahiya. Maria, bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Tutulungan kita? Karapat-dapat ka ba? Ana, nakikiusap na nga kami sa'yo. Huwag kang magmalaki. Binabalaan kita, bayaran mo ang bill. Waiter, may nakakaabala sa akin dito. Palayasin mo sila. Ikaw? Huwag na. Aalis na ako. Simula pa lang ito, ang utang ninyo sa akin, isingil ko ng paunti-unti hanggang sa mabawi ko lahat. Si Ana Santos ang kuripot na yon, ayaw maglabas ng kahit isang kusing. Kuya, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Hindi na aprobahan ng loan. Ayaw din tumulong ni Ana Santos. Wala talaga akong pera. Ang girlfriend ni Luis na si Julia Miranda, dumating din naman ngayon, di ba? Hiramin natin ng kaunting pera si Julia Miranda. Sa huli, magiging miyembro din naman siya ng pamilya natin. Ang pera ay pera din ng pamilya natin. Worst case, pagpasok ko sa Department of Education, ibabalik ko naman sa kanya. Ay ate, ikaw talaga ang matalino. Bakit hindi ko naisip yon? Tara, Tara, Manugang, ang dami talaga ng tao ngayon. Julia, ganun ba? Ang victory party ni Maria ngayon, napakaraming dumating. Kulang ang budget. Konti na lang ang kulang para sa reservation ng mesa. Tingnan mo, pwede bang hiramin muna ng kaunting pera si Tito? Pag nagkapera na si Tito, agad kong ibabalik sa'yo. huwag kang mag-alala, hindi ka malulugi. Manugang, anong ibig mong sabihin? Manugang Julia, pakinggan niyo ako. Malapit nang pumasok si Maria sa Department of Education bilang leader. Ang perang ilalabas niyo ngayon, ituring niyo na lang na investment. Pagpasok ni Maria sa Department of Education, madali lang maglagay kay Julia sa isang paaralan bilang guro. Matibay na trabaho yon. Pero Naku, kuya, anong sinasabi mo? Magkakapamilya tayo. May problema ang pamilya nyo. Paano kami hindi tutulong?
Kaunting pera lang yan. Kami na ang sasagot. Kami na ang sasagot. Ay, ang galing naman. Maria, ayusin mo yun ha. Sige. Tol, magsisimula na ang salusalo. Ikaw na ang magsalita. Huwag nating patagalin ang mga kamag-anak. Sige. Mga kamag-anak, mga kapitbahay, maligayang pagdating sa lungsod ng Kyoto mula sa ating probinsya. Sa salo-salo para sa aking kapatid na babae, ang dahilan kung bakit kayo tinawag dito ngayon ay para lang magbahagi ng isang magandang balita. Ang aking kapatid na si Maria Reyes ay malapit ng maging leader sa kagawaran ng edukasyon. Ito ay isang malaking karangalan para sa pamilya Reyes. Napakagandang pangyayari. Ngayon naman, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan para salubungin ang aking kapatid, si Maria, at magsalita ng ilang mga salita sa harap ninyo. Salamat sa inyong pagbiyahe ng malayo upang dumalo sa aking salusalo. Ang aking tagumpay na ito ay dahil sa tulong ninyong lahat. Gusto kong sabihin, hindi ko kayo malilimutan. Ang inyong pagdating dito ngayon ay pagpapahalaga sa pamilya Reyes, at lalo na sa akin, si Maria Reyes. Ako ay nangangako, sa anumang antas na aking marating sa hinaharap, kung kailangan ninyo ng tulong para sa pag-aaral o trabaho ng inyong mga anak, at kung kaya kong tumulong dito sa lungsod ng Kyoto, hindi ako magdadalawang isip. Mabuti. Talagang matagumpay si Maria. Sa iyo na umaasa ang aming mga anak para sa kanilang pag-aaral. Oo nga, sa wakas may isang dakilang tao na ang pamilya Reyes. Mula ngayon, tayo sa probinsya ay magkakaroon na ng magandang reputasyon. Sige, tapusin na natin. Sumama ka na lang po sa amin. Sige, ituloy mo. Hoy, Etol. Kailan mo nakilala ang mga pulis? Bakit hindi mo sinabi sa Kin? Sinadya mo bang tawagin para magpakitang gilas? Hindi ko sila kilala. Hindi ko rin alam kung bakit dumating ang mga pulis na to. Maria Reyes! Kami ay mula sa kagawaran ng pulisya ng lungsod ng Kyoto. May ebidensya kami na ikaw ay sangkot sa pagnanakaw. At malaki ang halaga. Maaari bang sumama ka sa amin? Hindi. Kuya. Hoy, teka lang. Mga pulis, baka nagkakamali kayo. Malapit nang maging opisyal sa Department of Education ang kapatid ko. Paano siya magnanakaw? Tiyak na may nagpapakana sa kanya. Huwag niyo namang pagbintangan ang walang kasalanan. Hindi nyo pwedeng dalhin ang anak ko. Wala kayong ebidensya. Gusto nyo lang siyang arestuhin. Hindi ako papayag. Gusto nyo ng ebidensya? Ito ang ebidensya. Ginang Elena Reyes, kung hahadlangan mo pa kami sa pagpapatupad ng aming tungkulin, may karapatan akong dalhin ka rin sa presinto. Maria Reyes, simula pa lang ito nang nararapat sa'yo. Ang utang natin, dahan-dahan nating pag-uusapan. Ginang Elena Reyes, kailangan bang ipakita ko sa harapan mo ang video ng CCTV kung paano ninakaw ng anak mong si Maria Reyes ang mga alahas ni Ginang Ana Santos? Ikaw, aso ka lang ni Ana, di ba? Bakit nandito ka na naman? Wala kang pakialam dito, umalis ka. Kung nasaan ako, nandoon siya. Personal kong abogado siya. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pala ang nagreklamo sa pulis? Mukhang nainggit ka lang sa kapatid ko na malapit nang maging opisyal sa DepEd. Napakasama mo. Pinagbibintangan ko siya. Tanungin mo ang kapatid mong yan para malaman mo. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Kakadiborsyo lang namin, kaya galit siya. Sadyang pinagbibintangan niya ang kapatid ko. Wala siyang ebidensya. Gusto mong makakita ng ebidensya? Sige, ipakita sa kanya. Maraming alahas si Ana. Makakakuha ako ng isa o dalawa nang hindi niya napapansin. Kung ibebenta ko ang mga alahas na ito, malaki ang kikitain ko. Nakita mo na? Ito ang video ng pagnanakaw ni Maria Reyes. Naku, si Maria nga ang nagnakaw.
Dati sinasabi nilang papasok siya sa DepEd. Pero sa ganito, napakasama ng ugali niya. Ana, huwag kang magbintang. Noong panahong iyon, hindi ka pa diborsyado sa anak ko. Ang bahay na iyon, sa anak ko iyon, pumunta lang ang anak ko sa kwarto ng kapatid niya para humiram ng isusuot. Anong problema doon? Panghihiram lang yon, hindi pagnanakaw. Sabi ninyo si Maria Reyes ay humiram lang ng alahas ni Geng Ana Santos para isuot. Ayos lang yon. Ngayon, pakiusap. Papuntahin mo ang kapatid mo na humiram ng alahas ni Geng Ana Santos para isauli ito kay Geng Ana Santos. Isauli na nga, mga mumurahing alahas lang naman yon. Hindi namin yan gusto. Maria, kunin mo yung mga bagay at ibigay kay Ana Santos. Maria, anak, dali ilabas mo na yung mga bagay na yon. Ipinagbili ko na. Ipinagbili mo? Magkano ang pinagbili mo? Nasaan ang pera? Ipinagbili ko ng 400,000. Bumili ako ng bag, ang pang-upa natin sa BBA, galing din dyan ang pambayad. Nagbayad pa ako ng 100,000 sa hotel. Walang kwentang anak ka, papatayin kita. Juan Reyes, pakiusap, kumalma ka. Pampublikong lugar ito. Kahit natunay ang mga bagay na ito, hindi ganoon kataas ang halaga. Ana Santos, magbigay ka ng presyo. Ako ang magbabayad para sa kapatid ko. 78,000. Bayaran mo para sa kapatid mo. Ana Santos, hayop ka, bakit hindi mo sinabing ang mga basurang metal na yan ay nagkakahalaga ng 10 milyon o 100 milyon? Malinaw na panloloko at panggigipit ito. Mga pulis, narinig ninyo yun di ba? 78,000 agad ang hinihingi. Ito ay panloloko. Ihahabla ko siya. Ihabla mo ako? May ebidensya ako rito. Si Maria Reyes, ninakawan ako ng 10 pirasong gintong pulseras na tig 50 gramo. Kung ibabase sa timbang, ang kabuuan ay 35,000. Ninakawan din ako ng 10 pirasong gintong kwintas na tig 50 gramo. Ang kabuuan ay 35,000 rin. At 10 pirasong gintong bracelet na tig 20 gramo. Kabuang 14,000. At 10 pirasong gintong pulseras na tig 20 gramo, 14,000 rin. Kapag pinagsama-sama, kabuuang 78,000. Narito ang resibo ko. Ano? Geng Elena Reyes, ano na ang masasabi mo ngayon? Hindi ako naniniwala. Peke yan sigurado. Pupunitin ko to. Tingnan natin kung ano pang panggigipit ang magagawa mo. Nasaan ang ebidensya? Bakit wala akong nakikita? Gusto mo palang maggupit? Sa bag ko, marami pa akong kopya. Yung original na isumite ko na sa opisyal. Gugupitin mo pa ba? Bigyan pa kita? Officer siya yun. Marami siyang dinalang alahas na ginto para ipasangla sa tindahan ko. Agad-agad kong transfer sa kanya ang 450,000. Narito ang record ng transfer, tingnan mo. Maria Reyes, kaya pala nakabili ka ng mamahaling bag, ninakaw mo pala ang gamit ko para ipambili niyan. Guro pa naman siya, gumagawa ng ganitong pagnanakaw. Paano siya magtuturo ng tama? Matagal ko nang alam na masama siyang tao. Officer, sundin ninyo na ako. Ayoko nang manatili dito. Officer, hindi ninyo pwedeng dalhin ang kapatid ko. Juan Reyes, hahadlangan mo ba ang opisyal? Hindi po, officer. Noong kinuha ng kapatid ko ang gamit ni Ana Santos, hindi pa kami diborsyado ni Ana. Kaya ang mga gamit na iyon ay pag-aari naming dalawa ni Ana Santos. Ngayon, ibinigay ko na ang mga iyon sa kapatid ko. Hindi naman siguro iyon pagnanakaw? Oo, pulis. Ito po ay regalo sa akin ng kuya ko. Hindi naman siguro ito pagnanakaw, di ba? Naaalala ko nung tayo ay naghiwalay. Ang listahan ng paghahati ng ari-arian ng mag-asawa, ikaw mismo ang sumulat noon. Malinaw na nakasaad doon sa loob ng listahan, lahat ng bagay ay mapupunta sa iyo. Ang lahat ng iba pa ay mapupunta sa akin. Wala akong naaalalang alahas na ginto o pilak, di ba? Ito ang listahan ng ari-arian na pinagtibay at pinirmahan ng dalawang panig sa paghihiwalay. Mula sa malalaking bagay tulad ng bahay at appliances hanggang sa maliliit na kubyertos sa kusina at mga damit sa aparador, lahat ay naitala ng mabuti at lahat ay may pirma bilang pagpapatibay. Ang tanging hindi kasama ay ang mga gintong alahas na ninakaw ng kapatid mong babae na si Maria Reyes mula kay Gong Ana Santos. Kaya, ang pagmamayari ng mga bagay na ito ay kay Gong Ana Santos. At ikaw, Juan Reyes, wala kang karapatang ibigay ang mga ito kanino man. Si Juan Reyes pinipilit niyang umalis si Ana Santos ng walang daladala. Kawawa naman ang batang si Ana Santos.
Sa bahay, siya ang nag-aalaga sa matanda at bata ng pamilya Reyes. At siya pa ang nagtatrabaho para buhayin ang pamilya. Pero nang maghiwalay sila, ginantihan siya ng ganito. Ano ang pinagkaiba nito sa pag-alis ng walang dala? Talagang nagkamali si Juan Reyes. Napakasama ng kalooban ni Juan Reyes. Isang napakabuting asawa, hindi niya pinahalagahan. Gusto pa niyang angkinin ang lahat ng ari-arian. At ngayon, pinoprotektahan pa niya ang kapatid niya sa pagnanakaw. Wala nang pag-asa talaga. Juan, anak, noong gumawa ka ng listahan, bakit hindi mo isinama ang mga alahas at relo sa listahan? Ngayon, ayos na. Nahuli ka na ngayon. Paano ko malalaman na may mga ganito siya? Noong gumagawa ako ng listahan, sino ang mag-aakala na nagtago siya ng napakaraming mamahaling bagay? Kuya Nay, tumigil na kayo. Nakakahiya. Dalhin niyo na ako rito. Ayoko nang dito pakiusap. Mga kamag-anak at kaibigan, pagkakamali lang itong lahat. Naapi lang ang anak kong babae. Pupunta na kami. Sa presinto para linawin ang lahat. Huwag kayong maniwala sa mga chismis ng mga ibang tao. Bilis, umalis na tayo. Bienan, sandali. Ang perang ginastos sa handaan kalahati ay mula sa amin. 5,000 piso ang kabuuan. Kailan mo kami babayaran? Yun pala, ang perang ginamit sa handaan hiniram lang pala. Ang pamilyang ito. Nakakahiya talaga. Sofia Miranda, huwag kang malalait sa amin. Noon pa, nang ikaw ang nag-alok ng pera, hindi ba't balak mo rin na ipasok ang anak kong babae para matulungan si Julia na makapasok bilang guro sa paaralan? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pakana mo. Ngayong may problema ang anak ko, agad-agad kang naniningil? Napaka-plastic mo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kailangan mong ibalik sa akin ang 50,000 pesos. Kung hindi mo ibabalik, papahiwalayin ko si Julia kay Luis. Ang anak kong babae ay hindi dapat makisalamuha sa Pamilya ng mga magnanakaw at mandaraya na tulad ninyo. Sige, maghiwalay na sila. Kapag naghiwalay sila, si Julia ang talo. Si Julia mo, naidlip na ng apo ko. Wala na siyang halaga. Elena Reyes. Pakikinggan mo ako. 3 araw. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo mababayaran ang 50,000 pesos, susulat ako ng reklamo sa pulisya. Ilalantad ko ang lahat ng kalokohan ng pamilya ninyo. Gagawin ko ang lahat para si Maria ay manatili sa loob ng mas matagal. Julia, umalis na tayo. Ayos ka lang ba, Ma? Ma, ano na ang gagawin natin kung makikipaghiwalay si Julia kay Luis? Mawawala ang kasal ni Luis. Paano natin sasabihin kay Luis? Ano bang sasabihin? Babae lang naman yan. Kung mawala, mawala na. Mawawala na nga. Maghahanap na lang tayo ng mas maganda para kay Luis. Hindi naman natin pwedeng pabayaan ang kapatid mo dahil lang sa isang taong hindi naman kapamilya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang puntahan ang kapatid mo at alamin ang kalagayan niya. Tara na. Sige, alis na tayo. Ang problema ni Maria ay naayos na rin sa wakas. Ngayon, si Juan Reyes naman ang pagbabayarin natin. Ikaw ang may kasalanan dito. Noon pa man, ayaw ko na talagang pakasalan mo kay Ana Santos na yon. Ikaw pa rin ang nagpumilit. Ngayon, tingnan mo. Kaming mag-anak ay halos mawasak dahil sa kanya. Nahuli si Maria. Gusto na ring makipaghiwalay ni Julia kay Luis. Ang mukha ng aming pamilya ay halos mapahiya na dahil lang sa babaeng walang kwentang yon. Kahit diborsyado na, ayaw pa kaming tigilan, hinahabol pa rin kami. Talagang malas siya. Napakagaling na niya. Kayang kumita at mag-alaga ng pamilya. Inalagaan niya ng maayos ang pamilya Reyes. Pero hindi nila ito pinahalagahan. Sa halip, lahat ng kasalanan ay itinuturo sa kanya. Grabe na talaga. Pulis, kumusta na po ang anak ko? May sinabi po ba siya? Aminado na si Maria Reyes sa lahat. Ang kanyang pagnanakaw, kasama ang pagkuha ng mga alahas at relos ni Gong Ana Santos. At kung paano niya dinala ang mga bagay na yon sa sanglaan para ipambayad. Tungkol sa mga detalye ng halaga, kailangan pa nating pag-usapan. Sa mediation room na lang tayo mag-usap. Pulis, pwede na po ba naming makita ang kapatid ko? May ilang detalye pa ang kasamahan ko na gustong pag-usapan sa kapatid mo. Ma, Kuya, sagipin mo ako. Ayokong makulong. Sir, ano po yung sinasabi ninyong kailangang i-verify? Malubha ang kaso ni Maria Reyes. Umaabot sa 980,000 pesos ang halaga. Isasampa namin ito sa tanggapan ng piskal. Maglalabas ng mandamiento de aresto ang tanggapan ng piskal. Formal na maaresto si Maria Reyes. Ayon sa batas natin, maaaring harapin ni Maria Reyes ang higit sa 10 taong pagkabilanggo. Ma, kuya, sagipin niyo ako. Ayoko talagang makulong. Mag-isip kayo ng paraan. Nanay, kuya,
Yung pulis kanina, hindi ba't sinabi niya na kahit malaki ang halaga ng kaso ko, pero wala akong nasaktan na tao. Basta makuha ko ang kapatawaran ng biktima, hindi na ako pwedeng kasuhan. Posible nga yan. Kung kusang magwi-withdraw ng kaso si Ginang Ana Santos, maaari naming isaalang-alang na huwag magsampa. Juan, mag-isip ka ng paraan, huwag kang magpatumpik-tumpik. 18,000 lang naman yan, ibigay na natin sa kanya. Basta huwag lang makulong ang kapatid mo, sulit kahit magkano ang gastos. Nanay, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, wala na akong kahit piso ngayon. Yung pera nung ibinayad ko sa hotel para kay Maria at sa salo-salo, naubos na ang ipon ko. Wala na akong pambayad kay Ana Santos. Ano na ang gagawin natin? Ikaw talaga. Hindi naman natin pwedeng hayaan na makulong ang kapatid mo. Ano pa ang magagawa? Kausapin ko muna si Ana Santos. Oo nga tama, kausapin mo muna siya. Mahal na mahal ka niya noon. Siguro, nang maghiwalay kayo, nasasaktan lang siya. Ginagawa niya lang ito para mapansin mo siya. Mamaya, maging mabait ka sa kanya. Lambingin mo. Makinig yan sa'yo sigurado. Siguradong papatawarin niya ang kapatid mo. Sige. Susubukan ko. Tara sa mediation room na tayo. Nanay, kuya, isagipin niyo ako. Huwag kang mag-alala. Nanay, sagipin niyo ako, kuya. Ana, alam ko. Ginagawa mo lang to para mapansin kita. Huwag kang mag-alala. Basta papatawarin mo si Maria at huwag mo siyang isasakdal. Magbabalikan tayo. Anong say mo? Juan Reyes, alam mo ba ang sinasabi mo? Ngayon, nakatakas na ako sa bangungot. Sa tingin mo ba gusto kong bumalik? Ana Santos, huwag kang magmalaki at tanggihan ang kabutihang loob ko. Mga second hand lang ang mga gamit mo, hindi yan nagkakahalaga ng 980,000 pesos. 10,000 lang ang maximum. Iminumungkahi ko sa inyo na huwag magsayang ng oras. Ayon sa Rules of Criminal Procedure, ang detensyon ay hindi dapat lalampas sa 12 oras. Simula nang ma-detain si Maria Reyes, 8 oras na ang nakalipas. Kapag lumampas sa 12 oras, maaaresto na siya. Pagdating ng panahong yon, kahit gusto ninyong mag-areglo, wala nang pagkakataon. Ayokong mag-aksaya ng oras sa inyo. Kung gusto ninyong magsulat ako ng affidavit of desistance at i-withdraw ang kaso, pwede. Ganito na lang. Refund tapos triple damages. Kabuuan, 388 milyong piso. Walang tawaran kahit piso. Ana Santos, grabe naman ang hiningi mo. Dapat may limitasyon din. 3,880,000. Bakit hindi ka na lang magnakaw sa bangko? Nanay. Maraming beses nakitang sinabihan, wala akong pera ngayon kahit piso. Kung guguluhin mo siya, kung hindi niya patatawarin si Maria Reyes, talagang makukulong si Maria Reyes. Ana Santos, basta payagan mo si Maria Reyes, makikipagbalikan ako sa'yo. Si Luis Reyes naman, tatanggapin ka pa rin niyang ina. Yung mga hindi magandang nangyari noon, kalimutan na natin ang lahat, okay? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Ano ba? Gusto mo akong makipagbalikan sa'yo para alagaan ang pamilya mo, maging libreng yaya mo, at saka para sa kapatid mo, maging ATM. Akala mo ba mahalaga sa akin ang buhay noon, ganon? Sige na, ayaw ko na ring magsayang ng oras dito sa inyo. Malapit na ang paglilitis sa kapatid mo, may 4 na oras pa. Kung sa loob ng 4 na oras, maibibigay ninyo ang pera sa aking bank account, susulat ako ng letter of apology. Kung hindi maibibigay ang pera, magkita na lang tayo sa korte. Chun, yung bahay para kay Luis Reyes, hindi ba nasa pangalan mo pa iyon? Tingnan mo, yung bahay na yon, maganda ang lokasyon, malaki ang sukat. Kung ipanghihiram sa bangko para sa mortgage, kahit papaano aabot sa mahigit 10 milyon. Nanay, yon ang bahay para kay Luis Reyes. Kung malaman niya, siguradong magwawala siya sa akin. Jun, tingnan mo kung ang kapatid mo talagang makukulong, magkakaroon ng criminal record. Para kay Luis Reyes, may epekto rin sa hinaharap. Tingnan mo sa paghahanap niya ng trabaho. Sa civil service exam, hindi siya makakapasa sa background check. Si Luis Reyes sa hinaharap, hindi na siya makakaharap sa iba. Pero ano ba ito? Isipin mong mabuti. Gusto mo ba isang kapatid na nakulong, walang kwentang kapatid, o yung kapatid na leader sa Department of Education? Para sa'yo kapatid na mabuti para sa'yo at kay Luis Reyes. Hindi naman sinasabi ni nanay na ibenta mo ang bahay, hindi ganon. Ang gusto lang natin, yung bahay na yon, ipanghihiram natin sa bangko para makalabas ang kapatid mo. Pagkapasok niya sa DepEd, hindi ba tayo kikita? Pagkalabas niya, siya na ang magbabayad ng utang. Sige. Pero nanay, ang perang ito, si Maria mismo ang dapat magbayad. At itong bagay na ito, huwag mong sasabihin kay Luis.
Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kay Luis. Oh, nga pala, nasaan na ang titulo ng bahay? Kukunin ko para ipanghiram sa bangko. Nasa bahay, saan pa? Napagkasunduan na ba ninyo? Kung napagkasunduan na, bilisan ninyo. Ayokong mag-aksaya ng oras dito sa inyo. Ana, ibigay mo sa akin ang numero ng bangko mo. Kapag nakakuha ako ng pera, ipapadala ko agad sa'yo. Naipadala ko na sa'yo ang numero ng bangko. Paalala lang, ngayon 2:00 na ng hapon. May 2 oras na lang at magsasara na ang bangko. Kung hindi kayo makakarating bago magsara at makapagpadala ng pera, bukas na siguro ang hintayan. Hindi na aabot sa oras. Nanay, kunin mo ang titulo. Ako ang pupunta sa bangko. Sige, kukunin ko na. Presidente Carlos Gomez, makikiusap ako ng isang bagay. Mamaya, may isang mag-ina, ang lalaki ay si Juan Reyes, ang babae ay si Elena Reyes. Magdadala sila ng titulo ng isang bahay sa East City para magpa-mortgage. Pakiusap, bigyan ninyo sila ng espesyal na pabor. I-maximize ang halaga ng maipapautang. Kapag natapos ito, magdedeposito ako sa bangko ninyo ng 20 milyong pisong time deposit. Julia Miranda, huwag ka nang magalit, okay? Hindi sinasadya ng lola ko yon. Matigas lang ang salita niya, pero mabait naman ang puso. Patawarin mo na siya ngayon. Okay, tingnan mo, yung kasal natin. Lola, ano ba talaga ang ginawa mo? Sinabi sa akin ni Julia Miranda kanina, makikipaghiwalay na raw siya sa akin. Ay anak ko, huwag kang magalit. Tingnan mo, ikaw ang buhay ng lola mo. Paano ka naman hindi iisipin ng lola mo? Yung babaeng si Julia Miranda, mapagmataas yon. Hindi natin kailangan ng ganon. Sa susunod, hahanapan kita ng lola mo ng maganda at may kayang pamilya, daang beses na mas maganda kay Julia Miranda. Tingnan mo, nagpadala ang lola mo ng 2,000 piso. Kumain ka ng masarap. Maglibang ka kasama ng mga kaibigan mo. Kapag natapos na namin ng tatay mo ang problema ng tita mo, saka natin aayusin ang kasal mo. Okay? Sige, ayusin niyo na agad ang problema ng tita, tapos na. Tapos humanap kayo ng mas maganda. Sige. Sino ito? Magandang araw, Mr. Reyes. Ako po ay empleyado ng bangko. Kanina po, tumawag kami sa tatay ninyo na si Mr. Juan Reyes pero hindi siya nasagot. Kung kasama ninyo po siya ngayon, pakiusap, sabihan ninyo siya. Dapat po ay dalhin niya agad ang titulo ng bahay dito sa bangko para sa loan application. Kalahating oras na lang po at magsasara na ang bangko. Kung mahuhuli pa, hindi na po ito mapoproseso. Ano ang sinasabi ninyo? Ginamit ng tatay ko ang bahay para sa kasal ko para mag-loan. Bahay ko yon para sa kasal ko. Anong karapatan niyang gawin yon? Ganito po, Mr. Reyes. Ang tita ninyo, si Maria Reyes, ay sangkot sa pagnanakaw. Malaki ang halaga ng kaso. Plano ng tatay ninyo na gamitin ang titulo ng bahay bilang collateral para sa loan para makumpleto ang settlement fee. Hindi ako pumapayag. Bahay ko yon para sa kasal ko. Wala siyang karapatang gawin yon. Tatay, nanay, ang sama ninyo. Carlos Gomez. Ginoong Lee, Ginang Shu, ayon sa aming bangko, sa pinakabagong patakaran sa pautang, ang paggamit ng personal na bahay bilang sangla sa utang, hindi na tinitignan ang kalagayan ng humihiram. Lahat ay susundin ang hanggang 90% ng halaga ng ari-arian. Pero kayo, kung magkano talaga ang kailangan ninyo, depende yan sa pangangailangan ninyo. Ginoong Gomez, ang bahay naming ito, magkano kaya ang pinakamataas na maa-appraise, pinakamataas na maipapautang? Batay sa kasalukuyang presyo sa bayan ng Hardin sa silangan para sa mga second-hand na bahay, ang bahay ninyong ito ay maa-appraise ng 19 milyon.
Kung susundin ang 90% limitasyon, maaaring makapagpautang ng 70 milyon. Anak, utangin natin ang buong maaring ipautang. 17 milyon. Bukod sa 38 milyon para kay Ana Santos ang natitirang pera ay magagamit para tulungan ang kapatid mong babae para makapasok siya sa DepEd ng mas madali. Tama. Ginoong Gomez, utangin namin ang buong 70 milyon, lahat yon. Pakiusap, ayusin ninyo agad ang papeles. Sige, ipapaasikaso ko agad sa staff ang mga kailangang dokumento. Salamat. Tatay, inutang mo ang bahay ko. Tatay, kinuha mo ang bahay ko para ipang-loan? Anong bahay mo? Ang bahay na ito ay akin sa hirap at pagod pinaghirapan kong bilhin. Sa titulo ng lupa nakasulat ang pangalan ko, iyon ang aking ari-arian. Ikaw, kinain mo at isinuot mo ang mga galing sa akin at naglakas loob ka pang pag-usapan ang bahay mo? Yun ang aking bahay pangasawa. Noon, malinaw mong sinabi na ibibigay mo para sa kasal ko. Paano mo nagawa nang hindi ako kinakausap at ipinang-loan mo? Tingnan mo ang sarili mo. Ang bahay na ito noon, ang down payment ay 500,000 lamang. Ilang taon nang binabayaran ang loan kabuuan, mahigit 1 milyon ang naipuhunan. Ngayon, makakaluan ng 17 milyon. Mahigit 17 milyon. Nung bumili tayo ng bahay, 1 milyon lamang ang ginastos. Paano makakaluan ng ganito karami? Kaya nga ikaw, walang hiya kang bata. Ang kinain mong bigas ay hindi pa umaabot sa asin na kinain ko. Huwag kang makialam sa akin at magduda dito at doon. Ang ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng ating pamilya. Tatay, ang galing mo. Luis Reyes, ang ginagawa ng tatay mo ay para sa iyo at sa tita mo. Sa hinaharap, huwag kang sumagot sa tatay mo. Sige na, huwag nang magdaldalan dito. Pumunta muna tayo sa presinto para sunduin ang tita mo pagkatapos. Kapag nakuha na ang natitirang pera, bibilhan kita ng mas malaki at mas magandang bahay. Sige tatay, kaya bilisan natin, sunduin natin ang tita. Ana Santos, huwag kang magyabang. Kapag nakapasok na ako sa Department of Education at naging leader na, sa bandang huli, maghahanap ako ng papatay sa iyo. Gagawin kong hindi ka na makakapamuhay sa lungsod ng Kyoto. Department of Education? Malamang walang Department of Education ang kukuha ng isang taong may record ng pagnanakaw bilang empleyado, di ba? Kapag nangyari ang ganito, walang Department of Education ang magpapasa sa iyo sa interview. Ana Santos, ikaw babaeng hamak, hinahamon mo ang aking anak na babae na hindi makakapasa sa interview? Bah! Ikaw, walang silbi. Diborsyada at walang kumakagat. Sasabihin ko sa'yo, ang aking anak na babae, tiyak na makakapasok sa Department of Education. Maghintay ka lang at makikita mo. Ana Santos, ang tiya ko ay ang magiging leader ng Department of Education sa hinaharap. Ang babaeng katulad mo, hindi mo aabutan sa buong buhay mo ang sakong ng tiya ko. Ang pagsasalita ninyo, bigyan ninyo ng respeto, huwag ninyong abusuhin. Dati, ibinigay ko ang buhay ko para sa aking anak na lalaki. Ngayon kasama niya ang tinatawag na pamilya. Ginagamit ang pinakamasasakit na salita para insultuhin ako. Yun pala, ang mga paghihirap ko sa loob ng maraming taon sa paningin nila ay wala lang. Nakakatawa at nakalulungkot talaga. Ang babaeng tulad mo, habang buhay mong hindi aabutan ang tuhod ng tiyahin ko. Narinig mo ba? Kahit si Luis Reyes alam na magiging matagumpay ang anak kong babae. Hindi tulad mo, isang sawimpalad na walang kumakalinga. Sa hinaharap, tanging pagmamasid lang ang magagawa mo sa tagumpay ng aming pamilya. Ma, bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa babaeng to? Mukha lang siyang maayos ngayon, pero ang totoo, punong-puno siya ng utang. Titingnan ko lang kung hanggang kailan siya magpapanggap. Darating din ang araw na iiyak siya at magmamakaawa sa amin. Malande, magdudusa ka rin balang araw? Ay tama, kapag ako na ang naging leader, yung mga magbibigay ng regalo sa akin ay pila mula sa lungsod ng Kyoto hanggang probinsya. Kayang-kaya kong kumita ng milyon, walang problema. Ana Santos, habang buhay kang hindi mararanasan ang buhay na tulad ng sakin. Ano ngayon mo lang naisip na magbigay ng regalo sa akin? Huli na. Nung ako'y itinulak mo sa sulok, nasaan ka? Ana Santos, sasabihin ko sa'yo, kahit lumuhod ka pa ngayon at magmakaawa sa akin, hindi kita tutulungan, kahit na ano. Tama. Ngayon ka lang naisip magbigay ng regalo. Bakit ngayon lang, ang anak kong babae, hindi magpapadala sa ganyan mo? Ay, ngayon marami nang gustong magbigay ng regalo sa tiyahin ko. Alay, umurong ka nga dyan. Talagang pamilya ng mga tanga. Buksan mo lang at malalaman mo.
Dapat buksan na agad. Talagang hindi susuko hanggat hindi nakikita ang kabaong. Sige. Titingnan ko lang ang nasa loob ng sobre mo. Ano ba ang laman nito? Ang nipis nito. Baka hindi naman ito naglalaman ng ilang lukot na barya. Ana Santos, parang nagbibigay ka lang sa pulubi. Buksan mo na agad. Hala, nagmamadali pa siya. Pero sa totoo lang, tulad ko na isang public official, paano ako makakatanggap ng regalo bilang pagsubok? Hindi ko kayang tanggapin para walang masabi ang iba. Ang anak ko talagang marunong sumunod sa patakaran, hindi tulad ng iba, puro kalokohan ang nasa isip. Imposible ito, peke ito, di ba? Ana Santos, ikaw ang may kagagawa nito. Peke ang dokumentong ginawa mo, illegal ito. Peke ang dokumentong ginawa mo, ito ay labag sa batas. Ana Santos, putang ina mo. Anong ginawa ng anak ko sa'yo? Bakit mo siya pinag-iinitan ng ganyan? Kakabigay lang sa'yo ng pamilya namin ng 3 milyong piso, tapos ganyan ang gagawin mo? Sisirain mo ang kinabukasan ng anak ko? Paano mo nagawang gantihan ng kasamaan ng kabutihan ko? Mama, huwag kang mananakit. Nasa harap tayo ng presinto, baka tayo pa ang mapasubo. Ana Santos, huwag kang magyabang. Papabalikin ko sa'yo ang lahat ng pera na hinuldap mo sa pamilya namin kasama ang tubo. Hintayin mo. Ma, tumawag sa akin ang DepEd. Ana Santos, alam kong naiinggit ka sa akin. Gusto mo akong sirain. Pero bakit naman nila ako pababayaan ng DepEd? Isang napakahusay na talento. Nakikita mo ba? Ang DepEd ng lungsod ng Kyoto ang tumawag para magpa-interview sa akin. Sa harap namin, ikaw ay isang katatawanan. Sa harap namin, isang katawa-tawa kang palaboy ka lang. Mas mabuti pang sagutin mo muna ang tawag. Ang anak kong babae, tiyak na makakapasok siya sa DepEd bilang leader. Ikaw na hamak na babae. Gusto mong sirain ang kinabukasan ng anak ko? Walang pag-asa. Hoy anak, bilisan mo at sagutin ang telepono. Huwag mong pababain ang mga leader ng DepEd. Sa paghihintay. Bilis. Ale, naririnig mo ba? Ang tiyahin ko ay magiging leader na ng DepEd. Hindi ka karapat dapat magsuklay ng sapatos niya. Magandang araw, ikaw ba si Gieng Maria Reyes? Oo, ako nga. Kami po ay mula sa personal department ng DepEd ng lungsod ng Kyoto. May natanggap kaming reklamo mula sa publiko na naguulat na ikaw ay mayroong pag-uugali ng pagnanakaw ng ari-arian ng iba. Batay sa aming pagsusuri, totoo ang nilalaman ng reklamo. Ayon sa mga regulasyon sa pagkuha ng mga kawani ng gobyerno, aming pinagpasyahan na kansilahin ang iyong karapatan sa interview. Paalam. Kumusta? Hoy, Anak, anong nangyari sa'yo? Oh nanay, pisilin ang filtrum, tatawag ako ng 120. Tik. Anak, huwag mo akong takutin. Ang putang inang Ana Santos na yon, sa mga nakaraang taon sa piling namin sa pamilya Reyes, kumain ng libre, gumamit ng libre, tapos ganito ang ginawa, iniligaw niya ang tiya ko para magnakaw. Tapos ngayon ang lakas ng loob humingi ng 388,000 piso. Talagang walang utang na loob, hindi talaga siya tao. Luis, kapatid din ng tatay mo ang tiya mo. Nang may nangyari sa kanya, hindi pwedeng hindi siya tulungan ng tatay mo. Kinansela pa ang kanyang lisensya sa DepEd at na-stress hanggang sa himatayin. Nasa ospital ang lola mo para alagaan siya. Dito sa bahay tayo na lang ang natira. Alam ng tatay mo na nasasaktan ka. Yung nangyari sa bahay na para sana sa kasal mo, naipit ka talaga. Kaya ganito anak, bibilhan kita ng sasakyan ng tatay mo. Anong sasakyan ang gusto mo? Kayang-kaya ng tatay mo. Huwag mo kaming pagtataniman ng tatay mo at ng lola mo ha. Seryoso? Tay, gusto ko ng Maybach. Sige, isang Maybach lang yan. Bukas bibili tayo. Sige. Tay, paano naman yung natirang pera? Anak, balak gamitin ng tatay mo ang perang yan para mag-invest sa isang construction project. Sabi ng kaibigan ko, napakalaki ng kita sa project na ito. Mabilis lang daw dumoble ang puhunan. Pagdating ng panahon,
Yayaman na talaga ang pamilya natin. Ang galing naman, Tay. Sinusuportahan kita. Kapag yumaman na tayo, pagsisihan ng tunay kong ina to. Pagdating ng panahon kahit lumuhod pa siya para makiusap, hindi na natin siya papansinin. Sino ang nagpahintulay sa'yo na umupo? Nakalimutan mo na ba ang mga alituntunin sa bahay? Kunin mo ang iyong mangkok at umupo ka sa sulok. Aray, dali, kunin mo na ang sira mong mangkok at umalis ka dyan. Huwag mong sirain ang aming gana sa pagkain. Ang karne ay para kay Luis. Bakit ang sakim mo? Luis. Ate, ito namang karne para lang yan sa mga taong may silbi. 40,000 piso lang ang ibinibigay mo sa amin bawat buwan, kulang na kulang para sa mga pangangailangan. Gusto mo pang kumain ng karne? Panaginip lang yan. Oo nga pala. Yung ipinasuri mo sa pamilya Reyes, ano na ang nalaman? Nasa ospital pa rin si Maria Reyes para magpagamot. Balita ko, nagkaroon pa ng mental breakdown. Si Elena Reyes ang kasama niya. Si Juan Reyes, kasama si Luis Reyes, ay pumunta sa 4S store noong nakaraan at umuwi ng isang Maybach. Sabi nila, mahigit 2 milyon ang nagastos. Isa pa, mula sa natirang pera sa loan, si Juan Reyes ay kumuha ng mahigit 10 milyon para daw sa negosyo. Attorney Hernandez, maagang maaga pa, nagmamadali kang pumunta dito sa bahay ko at inagaw mo pa ang iniinom ko. Sa tingin mo ba tama yun? May mahalagang bagay akong sasabihin. Noong nakaraan, pinabantayan mo ang pamilya Reyes at ayon sa ulat ng mga tauhan ko, nakita nila ang dating asawa mo na si Juan Reyes na nag-invest ng 12 milyong piso sa isang proyektong pabahay. Real Estate Lopez ang pangalan ng kumpanya. Sabi nila, ang may-ari ng Real Estate Lopez ay may bigla ang problema sa pamilya at kailangan ng pera. Pero ang proyektong pabahay ay nagsimula na kung magiging abandoned project ito sa kalagitnaan, malaki ang mawawala. Maswerte naman si Juan Reyes, sakto't may proyektong ipinagbibili. Real Estate Lopez. Oo. Yung nasa kanluran ng lungsod ng Kyoto, ang proyekto ng Grand Residences. Maganda ang lokasyon, bumenta ng husto noon. Ayoko nang makinig. Gusto ko talaga ng bahay mula sa Real Estate Lopez para sa aming magiging tahanan. Luis, ang bahay sa Real Estate Lopez napakamahal talaga. Hindi iyon para sa mga ordinaryong tao kaya nilang bilhin. Hindi natin kaya. Kung walang pera, di ba pwedeng magdoble trabaho? Wala akong pakialam. Gusto ko talaga yung bahay na yon. Kung hindi nyo ako bibilhan, magwawala ako at mag-aayuno. Hindi na ako kakain habang buhay. Ay nako. Luis. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan, nak. Tiyak na bibilhin ko ang bahay para sa'yo. Sige, maayos na yan. Pinapag-aral ko na ito ng finance team ng kumpanya. Pinag-aralan na nila ang proyektong ito. Maganda ang reputasyon ng Grand Residences mismo na ibenta na ang 1/4 ng mga unit. Basta't maayos ang konstruksyon at ma-deliver ang bahay, ang kikitain ni Juan Reyes ay nasa mga 20 hanggang 50 milyong piso. Talagang swerte ni Juan Reyes yon. Pero sa pamilya Reyes, mahilig sa mura at madaling paraan, ugali nilang maghanap ng shortcut. Pagkatapos nilang kunin ang proyekto, talagang gugustuhin nilang tipirin ang gastos. Magtitipid sila sa materyales o magpapaliban ng trabaho. Pag nagreklamo ang mga may-ari ng bahay, tiyak na may mangyayari. Kaya ngayon, ano ang balak mong gawin? Baka dapat maghanda tayo ng maaga para hindi nila makuha ng maayos ang kita. Huwag magmadali. Hayaan muna nating lumipad ang bala. Nagmamalaki si Juan Reyes ngayon, akala niya nahuli niya ang pagkakataong yumaman. Pag dumating na ang tamang panahon, saka natin siya bibirahin ng husto. Mas masaya yon. Ikaw lang ang may ganitong pasensya. Kung ibang tao ang nasa kalagayan mo, malamang matagal nang kumilos. Pero huwag kang mag-alala. Kahit kailan mo gustong kumilos, nandito lang ako para sa'yo. Attorney Hernandez, pakialala ang iyong posisyon. Nandito pa ang mayordoma. Sige, hindi na kita bibiruin. Pupunta muna ako sa opisina para asikasuhin ang usapin mo. Ipapaalam ko sa'yo kapag may balita.
Pumasok ka sandali, assistant. Sir Hernandez. Ito ang pinakabagong ulat sa progreso ng konstruksyon para sa proyekto ng Grand Residences na hiniling mo. Ayusin mo ito. Sa paligid ng proyekto ng Grand Residences na pinapaunlad ng Real Estate Lopez, maghanap ng angkop na lote. Sa ngalan ng Grupo Hernandez, magpatayo tayo ng bagong proyektong pabahay. Puntiryahin natin ang mga mamahaling tirahan. Sa kalidad man o sa mga pasilidad, kailangang lampasan nito ang Grand Residences. Sige, Sir Hernandez, kukontakin ko na ang Departamento ng Lupa para ma-secure agad ang lote. Isa pa, magpadala pa ng mga tao para bantayan ang bawat kilos ng Real Estate Lopez. Maging ito man ay ang progreso ng konstruksyon, daloy ng pondo, o feedback ng mga may-ari. Ano mang problema ang mangyari, i-report mo agad sa akin. Naunawaan ko, papaalalahanan ko na ang mga tauhan na pagigihin ang pagbabantay para siguradong maagap tayong makakuha ng impormasyon. Ang humamak sa babae ko, babayaran ninyo ito. Itabi muna ninyo ang inyong mga ginagawa at makinig kayo. Nais kong ipakilala sa inyo ng buong formalidad si Ginoong Juan Reyes. Simula ngayong araw, siya ay opisyal ng magiging bagong legal na kinatawan ng aming proyekto ng Grand Residences. Ibig sabihin, mula ngayon, siya na ang inyong bagong pinuno. Bigyan natin siya ng mainit na palakpak. Sa hinaharap, dapat ninyong suportahan ng maayos si Juan Reyes. Kumusta po, Juan Reyes? Kumusta po? Oo, mabuti. Kumusta kayong lahat? Mula ngayon tayo ay magiging isang pamilya na. Basta magtrabaho kayo ng maayos, pangako ko sa bawat isa, makakatanggap kayo ng malaking bonus. Ako rin si Benito ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Sa hinaharap, sundin ninyo si Juan Reyes at magtrabaho ng maigi. Kapag maayos ang trabaho, maganda ang kinabukasan ng lahat, di ba? Kung gayon, Juan Reyes, sa'yo na ang lahat dito. Salamat, Benito Lopez. Sige. Magpatuloy kayo sa trabaho. Pa, anak. Alam ko na kaya mo. Pa, alam kong magagawa mo ito. Ngayon, pinuno ka na ng proyekto. Ibig sabihin, ako na ngayon ang tunay na anak mayaman. Si Julia na yon, naglakas loob pang makipaghiwalay sa akin. Kapag yumaman na tayo, pagsisisihan niya yan. Oo nga pala pa, pwedeng samahan mo ako sa construction site. Tutulungan kitang magbantay. Tingnan natin kung tamad ang mga trabahador. Sige, tamang-tama. Anak, pupunta ako sa site para mag-inspection. Isasama kita para makakita ka. Ayos, sige. Tara na. Yaman na, yaman na. Masarap naman ang ulam ngayon ah. Ay, ang dami talagang trabaho ngayon. Simula umaga hanggang ngayon, ito pa lang ang kinain namin. Gutom na ako. Ay, kawawa naman. Kumain kayo ng marami para may lakas mamaya. Totoo yan, kakalipat lang ng bagong pinuno, pinapabilis na agad ang trabaho. Hindi na namin kaya. Para sa pera, wala tayong magagawa. Bilis, bilis! Bumaba na kayo at kumain. Anong ginagawa ninyo? Sandali lang kaming nawala, nagpahinga na kayo. Akala ba ninyo mabait ang bagong pinuno kaya pwede nang magpabaya? Huwag na kayong magpaliwanag. Ayon sa patakaran ng site, pag nagpahinga ng walang pahintulot sa oras ng trabaho, babawasan ng 200 piso ang sahod. Ayon sa patakaran sa trabahuhan, ang pagpahinga ng hindi pa oras, babawasan ng 200 piso ang sahod ng bawat isa. Tama si Luis. Binabayaran kayo kaya dapat magtrabaho kayo ng maayos. Pinapasweldo ko kayo. Para magtayo ng gusali, hindi para magpahinga at tamarin. Sir Luis Reyes, huminahon po kayo. Tingnan ninyo po, ang target sa amin ay matapos ang isang gusali ngayong araw, pero halos 2 na ang natatapos namin. Doble ang bilis kaysa sa inaasahan. Dapat masaya kayo. Mabuti nga ang progreso. Hindi mo na ibabawas ang sahod ngayon. Pero lahat kayo ay mag-o-overtime mamayang gabi para matapos talaga ang 2 gusaling ito. Kung hindi matatapos, babawasan pa rin ang sahod. Sige po, Sir Luis Reyes. Sasabihin ko na sa lahat na mag-overtime mamayang gabi. Akala ko ba mabagal magtayo ng gusali? Kapag naibenta na natin ang mga gusalin ito at nagtayo tayo ng bago, di ba milyon-milyon na ang kikitain natin? Hoy, hindi ganun kalaki. Pagkatapos bawasan ng sahod at gastos sa materyales, masaya na ako kung kumita tayo ng 10 milyon isang taon. malaki na yan. Mas maganda kaysa sa nanay kong tunay. Pero
Ang tatamad-tamad ng mga trabahador na ito, kailangan nating mag-isip ng paraan para disiplinahin sila. Mas mabuti kung ganito na lang. Papasok sila ng mas maaga ng 1 oras, magjo-jogging muna sila ng 1 oras para mag-ehersisyo at mas maging alerto sa trabaho. Ay Luis, ang galing-galing mo. Magandang ideya yan. Para makita nila na stricto tayo sa pamamahala at para tumaas ang produktibidad nila. Hoy, halika. Lumapit kayong lahat. Simula bukas, lahat ay darating ng 1 oras ng mas maaga sa trabahuhan. Magjo-jogging muna ng 1 oras bago magtrabaho. Ito na ang magiging corporate culture natin dito. Kung may absent, ituturing na awol at ibabawas ang 1 araw na sahod. Araw-araw akong dadaan para bantayan kayo. Walang tatamad-tamad, narinig ninyo? Talagang henyo si Juan Reyes. Pinapapunta niya ang mga trabahador ng 1 oras ng maaga para mag-jogging dahil daw sa kultura ng kumpanya. Si Juan Reyes hindi naman gaanong nakapag-aral, gagaya-gaya pa sa kultura ng kumpanya. Pinapag-jogging pa ang mga manggagawa sa umaga, naisip pa niyang gawin yon. Ang masamang tao pinag-iisipan ng mabuti, ang tangang tao bigla na lang may naisip. Pagkatapos mag-jogging araw-araw, nawawalan na ng lakas ang mga trabahador. Dati, nakakagawa sila ng kalahati ng gusali sa 1 araw, ngayon hindi na umabot sa 1 katlo. Pagkatapos ng 3 araw, nahuli na talaga ang trabaho sa construction site. Wala na siyang magawa si Juan Reyes, kaya pinatigil na lang ang jogging. Mabuti na rin at pinatigil para hindi na mahirapan ang mga trabahador. Pero sa ugali niya at ni Elena Reyes, ganito ang ugali nila. Hindi sila madaling magpakatino. Tama ka nga. Pagkatapos lang ng usapin sa jogging, pumunta si Elena Reyes sa construction site para hanapin si Juan Reyes. Sabi niya, masyadong mataas ang gastos sa construction materials, kailangang bawasan ang gastos. Pinapalitan niya ang mga magagandang materyales tulad ng semento at bakal na pinili ni Juan Reyes ng mga mumurahing materyales na dekalidad. Anak, tungkol sa pagbili ng mga materyales, nakausap ko na ang kuya mo, ikaw na ang bahala. Tandaan mo? Sa pagbili ng mga materyales, dapat ang pinakamura ang bilhin. Makakatipid tayo kahit piso lang. Ang matitipid nating pera, ating 2 na lang ang maghahati, tahimik lang. Huwag mong sasabihin kanino man. Ay, huwag kang mag-alala, nanay. Siguradong maayos ko ito. Pagbibili na tayo, dagdagan natin ang presyo sa report, kakainin natin ang komisyon, walang problema. Oo. Ganito na lang. Tingnan mo. Ay nako, ikaw talaga ang matalino. Ipagkatiwala kay Maria Reyes ang pagbili. Hindi lang bumaba ng kalahati ang gastos sa materyales. Nakatipid pa tayo ng malaki sa sahod ng manggagawa. Kaya kung tutuusin, makakakuha tayo ng dagdag na 5 milyong piso. Siyempre, sa negosyo, kailangan maging matipid. Kung hindi, ang pera ay mapupunta sa iba. Pagkatapos ng proyektong ito, kukuha pa tayo ng ilang lupain. Sa hinaharap, ang pamilya nating Lee ay magiging malaking developer sa lungsod ng Kyoto. Siyempre naman. Ginoong Lee, may problema. Ang mga tao mula sa kawanihan ng pagsusuri ay tumanggap ng reklamo. Ngayon ay nasa pintuan na ng konstruksyon. Sabi ay, susuriin ang ating proyekto, ang materyales at sitwasyon sa pananalapi. Kuya, Inay, ito. hoy, huwag kang magpanik. Umalis ka muna. Alam ko ang mga patakaran sa kawanihan ng pagsusuri. Magbigay lang ng sobre at ayos na. Ngayon, i-prepare mo ako ng makapal na sobre. Dadalhin ko sila sa isang lakad. Siguradong masisiyahan sila. Sige. Maria Reyes, ipagkatiwala ko sa iyo ang gawaing ito. Siguraduhin ang mga tao mula sa kawanihan ng pagsusuri ay hindi mamumuna sa atin. Kuya, huwag kang mag-alala. Domingo Gomez, salamat sa pagpunta ninyo ng personal. Ito ay maliit na pasasalamat. Sana ay tulungan ninyo kami. Ginoong Lee, sobra naman ang pagiging magalang ninyo. Hindi. Dahil nandito na kayo, dalhin ninyo kami sa bodega ng materyales at maglibot sa lugar ng konstruksyon. Sige, dito po. Domingo Gomez, tingnan ninyo ang aming construction site. Napakaayos ng pamamahala at mabilis din ang pag-usad pinakamaaga. 2 buwan matatapos na ang bubong. Maayos naman.
Hoy, bakit kayo nakatayo lang dyan? Sahod ang natanggap, trabaho wala? Gusto nyo bang bawasan ang sahod nyo? Domingo Gomez, buti naman at dumating kayo, ito pong trabaho. Hindi na talaga namin kaya. Tingnan nyo, yung bakal na to, ibebend lang, yuyuko na. Pati itong semento halo ng buhangin. Ang dami. Ang bahay na maitatayo dito kapag nagkaproblema ang mga titira, hindi kami makakapagpahinga habang buhay. Kaya kami pumunta rito dahil may reklamo kaming natanggap na ang proyekto nyo gumagamit ng mga dekalidad na materyales. Isa sa inyo ang nagreklamo, di ba? Ako ang nagreklamo 6 na buwan na akong nagtatrabaho sa proyektong ito. Nakita ko kung paano nila pinalitan ang magagandang materyales ng mga dekalidad, hindi ko na talaga matiis. Hindi ko kayang pagkakitaan ito at mawalan ng konsensya. Ang bahay na gawa sa ganitong materyales, hindi talaga pwedeng tirahan, parang pinaglaruan lang ang buhay ng mga magiging nakatira. Ricardo Castro, nababaliw ka na ba? Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Bakit mo kami irereklamo? Luis Reyes, bawasan mo ang tono mo. Ricardo Castro, dalhin mo kami sa bodega, hanapin mo ang mga dekalidad na materyales na yon. Kailangan naming magkaroon ng ebidensya. Sige, tara na. Domingo Gomez. Kuya, may problema. Gusto inspeksyonin ng kawanihan ng pagsusuri ang mga materyales natin. Nagreklamo na ang mga trabahador. Dali, kunin mo si Nanay at si Luis Reyes at pumunta ka rito agad. Ha? May problema, Haytarana. Mukhang napapanahon ang pagdating natin. Sakto, makikita natin kung paano haharapin ng pamilya Reyes ang sitwasyong ito. Ito ang pinili nila. Ano man ang kahihinatnan, karapat-dapat lang sa kanila. Maria Reyes, anong nangyari? Domingo Gomez, nahanap na ang ebidensya. Ang mga bakal na ito ay malambot ng husto. Ang semento ay hindi rin umabot sa pamantayan. Hindi rin tugma ang mga tala sa pera. Malinaw na may pagsasamantala. Ingatan mo yan. Ana Santos, ikaw talaga ang may gawa nito sa amin. Ayaw mo lang kaming umunlad. Binayaran mo ang mga taga-kawanihan ng pagsusuri para sirain kami. Masamang tao ka talaga. Elena Reyes, sinasabi mong ako ang may gawa? Sige, sabihin mo nga, ako ba ang pumilit sa'yo na palitan ang mga peking materyales na ito? O ako ba ang pumilit kay Maria Reyes na magsamantala? Ikaw. Tama na, ang paggamit ng mga materyales na labag sa batas sa pagtatayo ng bahay ay paglabag sa kaligtasan ng publiko. At sinubukan pang suhulan ang mga opisyal. Ang laki talaga ng kapal ng mukha ninyo. Dalhin ninyo ang lahat ng responsable sa proyektong ito pabalik sa opisina, imbestigahan ng isa-isa, dapat malutas ang lahat ng issue. Hoy, Domingo Gomez, nagkakamali kami. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Oo, wala akong kinalaman dito. Si Maria Reyes ang may gawa nito. Siya ang gustong magpalit ng mga materyales. Wala akong kinalaman. Nandito lang ako para tumingin. Wala talaga akong kinalaman. Dalhin na. Mga kasama, kayo ay mga mabubuting manggagawa na may konsensya. Ayaw ninyong sumama sa masamang gawain. Ang tibay ng loob at responsibilidad ninyo ay kahanga-hanga. Ang aming Grupo Hernandez ay nagpapaunlad ng isang mataas na uri ng proyektong pabahay sa malapit. Kulang pa kami ng mga may karanasang manggagawa. Kung gusto ninyo, malugod kayong mag-apply sa Grupo Hernandez. Ang sahod ay 20%, mas mataas kaysa ngayon. At saka, napagpasyahan na ng Grupo Hernandez na bilhin ang Real Estate Lopez. Ang proyektong ito na hindi pa tapos ay gagamitan ng dekalidad na materyales at muling itatayo. Sisiguraduhing matatapos sa takdang oras. Hindi namin hahayaang maging abandoned project ang gusaling ito. At hindi rin namin hahayaang mahirapan kayong mga kasama dahil sa isyong ito. Maraming salamat po, G. Santos. Nag-aalala pa naman kami na baka maging abandoned project ito at mawalan kami ng trabaho. Ngayon, nakahinga na kami ng maluwag. Gusto naming magtrabaho sa Grupo Hernandez. Ana Santos, mula ng unang beses kitang makita, naakit na ako sa iyong tibay at kalinawan ng isip. Nitong mga nakaraang araw, habang pinapanood kong unti-unting mabawi mo ang mga bagay na dati sa iyo, at habang pinapanood kong unti-unting alisin mo ang mga gapos ng nakaraan, lalo akong naging sigurado na nais kong manatiling katabi mo at panghabang buhay na ingatan ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking lambing at kaligayahan.
Pumapayag ka bang pakasalan ako? Oo, pakakasalan kita. Ana Santos? Ana Santos, ang yaman-yaman mo. Ano ba ang problema kung humingi ako ng pera? Ninakawan mo ako ng trabaho, ninakawan mo ako ng pera. Ibalik mo sa akin, ibalik mo. Bitawan mo ako. Puta. Puta. Ano? Nanghina ang loob mo? Hindi. Karapat-dapat sa kanila ito. Noon sila'y sakim at makasarili, sinira nila ang buhay ng iba. Ngayon ito ang kinahantungan nila. Ito ang kapalit ng kanilang mga ginawa.